Lumuhad. Ang mahal kong Kan ay nasa labas ng lungsod. Ngunit ang mahal kong pinuno ay likas na mahabagin. Hindi niya kayang makita ang pagdurusa ng mga tao, kaya't ipinadala niya ako upang magmungkahi ng kasunduan sa kasal. Nais naming magtatag ng pangmatagalang pagkakaibigan sa imperyo. Mahal na hari, makipagkasundo sa mga barbaro, isang kahihiyan sa buong kasaysayan. Hindi ito dapat tanggapin, mahal na hari. Ako'y napadpad sa nakaraan, bilang tagapagmana ng Daeong. Ngunit inagaw ng Imperatrice ang trono, at kinulong ako ng 8 taon. Ngayon, bigla niya akong pinasama sa pulong ng korte. Ito ba'y upang, noong ako'y umupo sa trono, itinakda ko ang patakaran na nagbibigay pugay sa kababaihan. Ang pagpapakasal sa prinsesa, ay tunay na kahihiyan ng bansa. Aming pinuno ay taos-pusong nais makipagkasundo, ngunit hindi pumayag ang inyong kamahalan. Gusto niyo bang makita ang pagdanak ng dugo? Nangangahas ka. Ngunit sa aking pag-upo sa trono, hindi maaaring basta-basta maglunsad ng digmaan. Ganito na lang. Ipadala si Prinsipe Lilin sa Turkong kasal. Ako. Kasal. Baliw na ba ang Imperatrice na ito? Ako ang panganay na anak ng dating emperador, Leong Jengtong. Ipadala mo ako para sa kasal. Hindi ba siya natatakot sa mga Turko, na gamitin ng emperador para utusan ang mga pinuno? Ang kapangyarihan ng emperador ay hindi dapat abusuhin. Walang president na ang prinsipe ay ikasal para sa kapayapaan. Ang kasal ng prinsipe ay labag sa kalooban ng langit. Umaasa kami na bawiin ng emperador ang kanyang utos. Naway bawiin ng inyong kamahalan ang utos. Ako ang kauna-unahang babaeng emperador sa kasaysayan. Sinasabi ninyo na ang kasal ng prinsipe ay walang president, kaya gagawin ko itong president. Ngunit si Lilin ay anak ng dating emperador. Ang kagalang-galang na tagapagmana ng Daeong. Matagal nang wala si Leong. Ngayon ay ang aking dakilang Zhao Dynasty. Luhod. Subukan mong magsalita pa, hugutan. Kawili-wili. Noong araw, ginamit ng prinsipe ang 5,000 sundalo para talunin ang 80,000 kabalyero ng Tujo. Galit na galit ang Tujo sa kanya. Ipinadala siya para sa kasunduang kasal. Talagang masakit ito para sa mga malalapit, pero ikinatuwa ng mga kaaway. Tama na. Lilin. Mayroon ka bang pagtutol sa desisyon ko? Ipadala ako para sa kasunduang kasal. Hindi lamang nito mapapakalma ang pananakop ng mga Turklet, kundi matatanggal din ang banta ko sa kapangyarihan ng trono. Talagang isang bato, 2 ibon. Pero nakalimutan mo, ang Kan ng Turk ay palaging nagwagi sa gitnang lupain. Kung pupunta ako sa Turk, baka ang Turk ay maging dakilang Yong. At bumaba sa timog para hulihin ang dragon. Ina ng emperador, ipinapadala mo ako para makipagkasundo, parang ipinapadala mo ako sa kamatayan. Tumigil ka, bilang prinsipe ng dakilang Zhao. Paano kung matatanggihan ang kasal dahil sa takot sa kamatayan? Gusto mo bang makita ang dakilang Zhao na magdusa ang mga tao? Napakalaking paratang. Kung gusto mo akong mamatay, huwag mo akong sisihin. Hindi na kita kinikilalang madrasta. Oo. Hindi dapat nagpadala ang anak sa pansariling kagustuhan, at inilagay ang mga tao ng dakilang Zhao sa panganib. Ang anak ay pumapayag sa kasal. Mabuti. Kung ganoon, ito na ang magiging desisyon. Tumawa ka, baka sa hinaharap ay salakayin tayo ng mga Turko. Kapag nagkita tayo muli sa Xuanwu Gate, wala ka ng pagkakataong tumawa. Ang ina ng emperador at ang kapatid na hari ay nagpakasal para sa bansa. May taglay na diwa ng mga sinaunang mandirigma ng Yan at Zhao. Bakit hindi na lang utusan ang music hero na tumugtog ng isang awit ng militar ng lolo ng emperador? Musika ng hari ng Qin sa pagwasak ng hukbo. Paano kung ihatid siya? Sa araw ng kahihiyan ng bansa, tugtugin ang musika ng hari ng Qin sa pagwasak ng hukbo. Ito ang buong pula na binigkas ni Qin Hui sa harap ng libingan ni Yufei. Sa dambana ni Zhugliang, binasa ni Sima ang pahayag ng pag-alis. Ang ginagawa mo ay magaling, magaling, magaling. Ang buong korte ng mga opisyal ay tila hindi susuporta. Kahit ibalik ko ito, mahirap na rin. Sige, patugtugin ang musika. Ang Qinhuang Pushan Yu ay simbolo ng karangalan ng hukbunghan. Ngayon, tatapakan ko ito sa ilalim ng aking mga paa, upang ipaalala sa mga matatandang taga-suporta ni Leong. Si Leong ay wala na. Ngayon, ang mundo ay nasa ilalim ng dakilang Zhao. Patugtugin ang musika upang ihatid ang prinsipe sa kasunduang kasal.
Reyna. Ito ba'y isang paglapastangan sa mga dating opisyal ni Liyong? Mahal na hari. Hindi na dapat ipagpatuloy ito. Ganito mo ba nilalapastangan ang mga opisyal ng korte? Hindi ka ba natatakot na baka magtanim sila ng sama ng loob? Magtanim ng sama ng loob? May lakas loob ba kayo? Simula ngayon, wala nang mga dating tauhan ni Liyong. Kayong lahat ay mga alipin ng dakilang Zhao. Xiao Xiano. Itinalaga kitang maging tagapaghatid ng kasal. Ipadala ang prinsipe para sa kasunduang kasal. Tinatanggap ko ang utos. Ito pang hinihintay mo, umalis ka na. Mga tiyo at mga tiya, hindi kayo ang nagkasala kay Liyong ngayong araw. Ako, si Lilin, ang nagkulang sa inyo. Napahiya ko ang dakilang Yong. Sa pag-alis na ito, parang ibong lumilipad sa kalangitan, isdang lumalangoy sa karagatan, hindi na muling matatali. Mahal kita, inay, magkita tayo muli sa Xuanwu Gate. Ama. Pumayag na ang gitnang kaharian sa kasunduan ng kasal. Sino ang ipinadala ng gitnang kaharian? Hindi prinsesa, isang prinsipe. Ang tagapagmana. At ito'y ang tagapagmanang prinsipe ni Liyong, si Lilin. Ama. Ama, bumangon ka na. Ang prinsipe ng korona. Ama. Emperador Liyong, ilang tao sa tribo natin ang pinatay niya noon. Ngayon, si Lilin ay nasa mga kamay natin. Sa wakas, panahon na maghayganti tayo. Kamahalan ng kanyang kataas-taasan. Malapit na tayo sa korte ng hari ng Tujo. Sige. Ang magiging biyenan ko ay punong-puno ng ambisyon. Kung hindi niya gagamitin ang pagkatao ko para kontrolin ang mga general, imposible iyon. Malay natin, baka naghanda na siya ng dilaw na balabal para sa akin. Lilin. Huwag ka nang magpanggap, kita ko namang halos maihi ka na sa takot. Ang kan ng mga Turkyak ay pumapatay ng walang awa, lalo na't may malalim kang alitan sa kanila. Kapag nahulog ka sa kanilang mga kamay, tiyak na mamamatay ka. Pero kung magmamakaawa ka sa akin, hindi ko naman sinasabing hindi ko kaya, gamitin ang pangalan ng mahal na hari para pigilan sila, at bigyan ka pa ng ilang taon na mabuhay. Sa tingin ko, mas mabuti pang mag-alala ka tungkol sa sarili mo, kung makakalabas ka pa ng buhay, ang malawak na damuhan na ito. Ikaw. Lilin, gusto kong makita kung sa harap ng kanang Tujo. Magiging mayabang ka pa rin ba? Si Liyong ay may matinding galit sa Tujo. Pagdating ni Lilin sa damuhan, malamang ay hahamakin siya ng mga Tujo sa iba't ibang paraan. Narinig ko na may isang ritual ng kahihiyan sa mga Turk na tinatawag na ritual ng pag-akay ng tupa, kung saan ang mga alipin ay pinapahubad ng pang-itaas, at pinapasuot ng balat ng tupa, na parang alipin na inaakay ng iba. Napakaganda nito. Ang mga tao sa gitnang lupain ay tiyak na hindi papayag na ang isang prinsipe na sumailalim sa ritual ng pag-akay ng tupa ay maging emperador. Sa pagkakataong ito, ang dangal at pangalan ng pamilya Li ay mawawala. Sayang at hindi ko makikita ang kahihiyan ni Lilin. Ama ng asawa ko. Mabuting manugang. Ama ng asawa ko. Ama ng asawa ko, manugang. Halika, ha. Manugang, ang kapatagan ay hindi katulad ng gitnang lupain. Malamig ang panahon, isuot mo ito. Hindi ko matatanggap ito. Hindi ko talaga matatanggap ito, ama, ha. Biyenan. Manugang. Sa loob tayo mag-usap, Terra. Oh, ikaw.
Manugang. Gusto mo bang maging emperador? Gustong gusto ko, pati sa panaginip ko gusto ko. Sobrang gusto kong maging emperador. Napakalaking kawalang galang. Lilin, paano mo nagawang magsalita ng ganito? Pangarapin ang pagiging emperador. Lucian, inuutusan kita. Hulihin mo agad ang traidor na si Lilin. Dalhin siya sa Xiangan at hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay ng katawan. Kung hindi, pareho kayong paparusahan. Ano ang sinabi mo? Gusto mo akong parusahan ng kamatayan. Sinasabi mo ba na ako, ang emperador ng Daeong, ay maghihimagsik laban sa sarili ko? Si Leong ay wala na. Ngayon ay ang panahon ng Dazhao. Dazhao. Ako ang dakilang emperador ng Daeong, na itinalaga bilang tagapangalaga ng hilagang teritoryo. Sa aking puso, iisa lamang ang araw ang emperador ng Daeong. Mabuti. Nagkaroon kayo ng lakas ng loob na mag-alsa, maghintay kayo, at dudurugin kayo ng hukbo ng dakilang Zhao. Ikaw, pag-aalsa. Ang bansang ito ay nasakop ng aking lolo. Siya ang nagtatag nito. Lahat ng meron si Wu Nanfeng ay ibinigay ng aking ama. Ako ang lehitimong tagapagmana ng trono ni Leong. At ikaw, isa ka lamang paboritong alipors ng isang rebelde. Sinasabi mong nag-alsa ako. Manugang, huwag kang mag-alala. Hanggat may natitirang hininga ako sa Lucian, sisiguraduhin kong maaalis ang mapanlinlang na reyna, at mapapanatili ang kaharian ni Leong magpakailanman. HMM, nag-alsa. Lahat kayo nag-alsa. Dalhin mo ang liham na ito sa reyna ng mga halimaw. Sabihin mo sa kanya na magkita tayo sa Xuanwu Gate sa loob ng 3 araw. Tingnan natin kung hindi ko siya mapapabagsak. Ito ang Asmandas cake na mula sa kanlurang rehiyon. Inay, tikman mo ito. Parang wala tayong balita. Kay Lilin itong mga nakaraang araw. Si Lilin, ang prinsipe ng lalaking kaharian. Baka wala na akong pagkakataong makita ang pagtatatag ng isang walang hanggang kaharian ng mga kababaihan. Mahal na hari, nakabalik na po ako. Mahal na hari, kumusta na po? Si Lilin ba ay nawalan ng braso o binti? Wala po sa dalawa. Nakipagsabuatan si Lilin sa mga Turkong barbaro. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Nang makita ni Kan Lucian ng mga Turko si Lilin, binigyan niya ito ng isang balabal na pang-emperador. Tinanong pa niya kung gusto niyang maging emperador. Ano ang sinabi ni Lilin? Ipinadala niya ako upang magbigay ng liham sa inyo. Mukhang alam din niya na ang pakikipagtulungan kay Lucian upang labanan ako ay 100 patungo sa kamatayan. Kaya't nakiusap siya sa akin na patawarin ang kanyang buhay. Kahapon, ikaw ang nagpadala sa akin para magpakasal. Ikaw ang ganito. Tingnan mo ako papunta sa Xuanwu Gate. Hindi kita kinukonsinti. Ako ang ganito. Napakawalang takot mo, ina ng imperyo. Ang inyong anak ay agad magdadala ng hukbo. Hulihin ang dating prinsipe na itinakwil. Hilahin sa 5 direksyon. Talagang ang mga lalaki ay walang utak na nilalang. Napakaikli ng pananaw ni Lilin. Iniisip niya na ang pagpanig sa mga Turk ay sapat para labanan ako. Ang ibig sabihin ba ng inang reyna ay, ang pagsanib sa mga Turk ay parang pagiging traidor sa sariling bayan. Parang hinuhukay mo na ang sarili mong libingan. Si Lilin, ang handal na iyon, talagang naghahanap ng kamatayan. Hindi ko naisip na dahil sa ugnayan namin bilang mag-ina, ay paliligtasin ko siya. Hayaan na lang sana siyang tumanda sa damuhan. Ngunit sayang, binaliwala niya ang aking kabutihan, at pilit pa rin niyang nilalapastangan ang trono. Kung ganoon ako, ay wala nang magagawa kundi ipadala siya upang makaharap ang mga ninuno ng pamilya Li. Xiao Diosa, naririto ang lingkod mo. Isulat mo ang isang kautusan. Utusan ang lahat ng tribo sa damuhan na sa loob ng 3 araw. Dalhin ang ulo ni Lilin sa Xiangan. Sino ang magdadala ng ulo ni Lilin? Ako ang magtatalaga kung sino ang magiging bagong kan ng mga Turk. Oo. Napakatalino ng inang reyna. Simula nang si Li Wanmin ay nagwagi sa kapatagan. Matagal nang nagpasakop ang mga tribo ng kapatagan sa gitnang kaharian. Kung ipag-uutos ng inang reyna, ang mga tribo ng kapatagan, ay tiyak na hindi na makakahanap ng libingan si Lilin. Ang kasalanan ng langit ay mapapatawad. Ngunit ang sariling kasalanan ay hindi mabubuhay.
May utos ang dakilang Kan. Maaaring pumili ang prinsesa ng mga babae sa loob ng Tolda. Ang bata lang ang pumipili. Gusto ko silang lahat. Dumating na si Lilin, dakilang Kan. Hindi mo lang siya pinaghiganti, tapos na. Hinayaan mo pa siyang magwala sa Tolda ng hari, anak. Nagpapakabuti ka pa rin, ha? Nagpapakabuti pa rin, Kan. Pagdating ni Lilin, tayo ang tunay na tagapagmana ni Liyong. Ikaw talaga. Sa susunod, bawasan mo ang pakikisalamuha sa mga taong galing sa kapatagan. Ano bang sinasabi mo, Kagan? Anong mga tao sa kapatagan? Ikaw ang Kagan ng mga Turket. Kalokohan, hindi mo ba alam ang tungkol sa lolo mo, at sa pinsan ng ninuno niya, galing din kay Liyong iyon. Sa atin dumadaloy, ang dugo ni Liyong, anong Kan ng Turk? Huwag mo nang banggitin. Simula ngayon, tawagin mo akong Liyong Gowen. Ay naku, anak, bata ka pa. Formal lang na hindi mo ito naiintindihan, basta samahan mo si Lilin. Ang iba pang bagay ay si ama na ang bahala, ang iba pang bagay ay si ama na ang bahala, Kan, hindi ka talaga maintindihan. Ha ha ha. Basta suportahan si Lilin na makapasok kay Liyong, sa lakas ng ating Turk. Hindi mangangahas si Lilin na sumuway, kapag dumating ang oras, gagawa rin tayo ng pamumuno sa likod ng tabing, maging Emperador Emeritus. Ha ha ha. Halika, prinsipe. Habulin mo ako. Lumayas kayong lahat. Hoy, hoy, huwag kang umalis. Mga lalaki sa Central Plains, lahat sila'y mga manyak na walang silbi. Ano bang klaseng pananalita yan? Inaamin kong manyak ako. Pero sinasabi mong wala akong silbi. Hindi mo pa naman nasubukan, paano mo nasabi? Walang hiya ka. Kami, mga tao ng kapatagan, ay umaasa lamang sa mga dakilang bayani ng mundo. Hindi kami kailanman magkakagusto sa tulad mo. Walang hiyang magnanakaw. Bahala ka kung tatanggapin mo o hindi. Kung hindi lang dahil sa paggalang ko sa biyenan ko, hindi kita pakakasalan. Ting, sige. Sumpaan mo ngayon, na tayo ay mag-asawa lang sa pangalan. Bakit naman? Akala mo ba ang titulo ng reyna, madali lang makuha, ay? Kung hindi lang dahil sa medyo malaki ang dibdib mo, at medyo maganda ang itsura mo, ano sa tingin mo ang meron ka, para maging karapat-dapat sa titulong ina ng bayan? Ikaw. Tingin mo ba kaya pinapasok ka ng tatay mo, ay dahil saan? Hindi kita tutulugan. Nakakatulog ba siya? Pakiusap, sigaw mo ng mas malakas mamaya, para may maipaliwanag ka sa tatay mo. Lilin, hayop ka. Manugang. Amoy pulbura. Mukhang kahapon ng anak ko, mukhang mahusay ang pag-aalaga sa manugang. Sang-ayon, ayoko magpakasal sa lalaking ito. Siya'y mapagmataas. Ano bang mali sa pagiging dominante ng lalaki? Lalo na't ang manugang ko ay isang emperador. Ikaw naman. Kontrolin mo ang iyong ugali. Matagal ko nang gustong magkaroon ng apo mula sa iyo. Itay, sige na. Mabuting manugang. Oo. Naipaalam ko na sa lahat ng tribo sa kapatagan, na magtipon sa kaharian para mag-usap. Hinihintay na lang namin ang iyong pagdating. Ano ang saloobin ng mga pinuno ng bawat tribo? Ay nako, kahit na pinilit kong kumbinsihin sila, ngunit ang mga pinuno ng bawat tribo ay mayayabang. Baka hindi ka nila tanggapin, manugang. Kumbinsihin, ikaw, matandang tuso, malamang. Matagal mo nang napag-usapan ito sa kanila. Bakit ginawa mo akong emperador na parang balo? Ama ng asawa ko. Walang problema. Dalhin mo ako para makilala sila. Halika, halika, inom tayo.
Ang lakas ng loob mo, bata, nasa harap ka ng mga pinuno ng bawat tribo sa kapatagan. Bakit hindi ka lumuhad at magbigay galang? Ang mga pinuno na ito ay nagmula sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Ang lalaking ito, baka natatakot na siya at naiihi na. Ito ba ang paraan ng pagtrato sa mga bisita sa inyong kapatagan? Walang galang. Si Lilin ay isang mahalagang bisita sa aming kapatagan. At higit pa, siya ay manugang ng aming Lucian. Hindi mo pa ba ibababa ang iyong espada? Bagamat ikaw ang kan ng kapatagan, hindi ikaw ang pinuno ng aming tribo. Pasensya na, ngunit hindi kita masusunod. Lumuhad ka o mamatay. Kanino ka naglilingkod? Ako'y lingkod ni Pinunong Zhangli. Walang galang, nagkaroon ka ng lakas ng loob na patayin ang tao ko sa harap ko. Ako si Liyong, ang tagapagmana ng trono, isang hamak na tulisan lang, karapat dapat ba akong panuorin? Tadaan patungong impyerno, pag-isipan mo kung ano ang nagawa mong mali. Gamitin ito bilang pagsubok para sa mga opisyal. Sino bang opisyal ang hindi makakayanan ang ganitong pagsubok? Ama ng aking asawa, ang taong ito ay may masamang balak. Gusto niyang pag-awayin kami ng biyenan ko, at sirain ang relasyon ko sa mga pinuno. Sino ba ang hindi nakakakilala sa akin? Si Lilin, na manugang ng kege ng mga Turk. Inilagay pa niya ang kutsilyo sa leeg ko. Hindi niya ako sinaktan sa mukha, kundi ang mukha mo, biyenan ko. Pati na rin ang mga mukha ng mga pinuno. Bagamat si Zhangli ang pinakamahina sa apat na pinuno ng kapatagan, paano nagkaroon ng lakas ng loob si Lilin na patayin siya? Hindi ba siya natatakot na magalit ang ibang mga pinuno? Hahaha. Tama ang sinabi ng aking manugang. Sa tingin ko, matagal nang may balak maghimagsik si Zhangli. Manugang, talagang tinulungan mo akong maalis ang malaking alalahanin. Prinsipe, Prinsipe. Alam namin na si Prinsipe Liyong ay pumunta sa hilaga ng damuhan. Sadyang pumunta kami para makita ang tunay na anyo ng prinsipe. Magaling ang pagpatay ni Zhangli. Sinubukan niyang sirain ang aming relasyon. Magaling ang ginawa ng prinsipe ng korona. Tunay ngang taglay ni Prinsipe Li ang karisma ng yumaong emperador. Kahapon, narinig ko na si prinsipe ng korona ay may balak bumaba sa timog upang hulihin ang hari. Narito kami upang ipakita ang aming katapatan. Ang pinuno ng tribong Khitan, ang lungsod ng Lobo ay handang sumama sa prinsipe ng korona upang ipanumbalik ang kaayusan at labanan ng huwad na Emperadress Zooyao. Ako, pinuno ng tribo ng Goguryeo, ay handang tumulong kay Li Yongjing sa panahon ng kagipitan. Ako, kege ng mga Turket, ay handang tumulong kay Li Yongjing sa panahon ng kagipitan. Bakit lahat kayo lumuluhod sa maliit na magnanakaw na ito? Dalhin siya dito. Kamahalan, kahapon sa kampo ng aking hukbo, ang gintong trono na bumagsak mula sa langit, may nakaukit na mga salitang sa utos ng langit, sugpuin ang kaguluhan, at pagbangon ng Liyong na 8 malalaking titik, tiyak na ito'y kalooban ng langit, na ikaw ang magmamana ng trono, at sugpuin ang huwad na Jiao. Ang lingkod ay humihiling sa inyong kamahalan na umakyat sa trono at magdeklara bilang emperador, upang pangunahan kami sa pagpapanumbalik ng kaayusan. Zhongxing Liyong. Ako, taos-pusong nagmamakaawa, natanggapin ng mahal na hari, ang trono bilang emperador. Akala ko nga, ang iniisip ko lang ay isuot ang dilaw na balabal. Hindi ko inaasahan na ang mga taong ito, ay nagdala pa ng trono ng dragon, ang talino naman nila. Ikaw, matalino ka, Lucian, hindi rin naman kami tanga, kung kaya nilang maging tapat na lingkod mula sa Long. Sino ba ang gustong kumain ng buhangin sa malawak na damuhan? Dati, wala akong pagpipilian. Ngayon, gusto ko na lang maging isang han. Ito. Dahil ito ay kalooban ng langit. Ako ay susunod sa kalooban ng langit at tao, magmamana ng trono. Mabuhay ang aming emperador, mabuhay ng libo-libong taon. Ang mga barbaro ay barbaro pa rin, hindi pa nakakita ng mundo, hindi pa ako nakakarating, pero nagagalak na sumigaw ng mabuhay, Ginoo. Sa huli, basta't makuha ang ulo ni Lilin, ang kanyang kamahalan ay personal na magpaparangal sa kanya bilang kan ng mga Turk. Napakalaking biyaya mula sa emperador, ang mga barbaro sa kapatagan, syempre ay mag-uunahan dito. Narito ang banal na kautusan ng dakilang emperador, hindi pa ba kayo luluhod agad upang tanggapin ang kautusan?
Kayo ba'y dumating dito dala ang kautusan ng dakilang emperador, upang hulihin ang traidor na si Lilin? Kung ganoon, bakit hindi pa ninyo agad dalhin ang ulo ni Lilin? Ano ang sinabi mo? Talagang parang mga barbaro sa kapatagan, ni hindi marunong umintindi ng salita. Ito ang kautusan ng mahal na emperador para sa kan ng mga Turk. Dekreto. Kung sino ang makakuha ng ulo ni Lilin, siya ang magiging kan ng mga Turko. Narinig ko gusto mo ang ulo ko sa ibabaw ng aking leeg. Narinig ko. Gusto mo ang ulo ko sa ibabaw ng aking leeg. Lilin, naglakas loob kang isuot ang dragon robe at umupo sa dragon throne. Hindi maganda. Mag-aalsa ang mga barbaro sa damuhan. Ikaw, ano ang balak ninyo? Ako ay sugo ng dakilang Zhao. Kung may mangyari sa akin, mamamatay kayong lahat. Hindi ba't gusto ni Wunan Feng ng ulo? Dalhin at pugutan ng ulo. Ipadala ang ulo kay Wunan Feng. Patawarin niyo ako, nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Mga kasama, lahat ng nasisinagan ng araw at buwan, at naabat ng mga ilog, ay lupa ng Han. Ngayon, inagaw ng reyna ng mga demonyo ang kaharian. Napatay ang mga tapat, galit ang tao at mga Diyos. Hindi matanggap ng langit at lupa. Ako si Liyong, ang emperador. Dapat kong buhayin muli ang Liyong. Ibalik ang aking lupain. Ang maliit na magnanakaw na ito ay may lakas ng loob. Ngunit ang muling pagbuhay kay Liyong ay hindi magiging madali. Mahal na hari, magbigay na po kayo ng utos. Mahal na hari, magbigay na po kayo ng utos. Mga kawal, sa hinaharap, sasama kayo sa akin sa pagsasanay ng hukbo patungong timog. Ibabalik natin ang kaluwalhatian ng Han at pag-iisahin ang lupain. Bilangin ang mga araw, nakarating na kaya si Lilin sa Xiang'an. Ang mga barbaro sa damuhan, na nakatanggap ng kautusan mula sa Imperatrix, tiyak na magpapasalamat ng labis. Ang ulo ni Lilin, malamang nasa daan na papunta rito. Si Lilin, ang handal na iyon, iniisip na dahil sa dugo ni Liyong, na kayang lumaban sa akin. Ngayon ay nasawi ng malungkot, sarili niyang kasalanan iyon. Tama nga naman. Si Lilin, kahit siya ang prinsipe ni Liyong, kung pag-uusapan ng kakayahan at talino, ni hindi siya umaabot sa ikasampung bahagi ng inang Imperatrix, at naglalakas loob pang maglangad maging emperador. Kamahalan. Ito ba ang ulo ni Lilin? Sinabi ni Kan Lucian ng Turk. Ang kahon na ito, ay dapat may hatid sa inyong mga kamay. Si Lucian ay isang taong marunong makibagay. Alam niyang ang pakikipaglaban sa akin ay walang patutunguhan, kaya't agad niyang ibinigay ang ulo sa akin. Natapos na ang kaguluhan ng pag-aalsa ni Lilin. Simula sa araw na ito, wala nang mga inapo si Liyong, tanging mga mamamayan ng Dazhao na lamang. Ha ha ha. Paano naging ulo ng sugo ng Dazhao ko ito? Sino ang naglakas loob na patayin ang sugo ko? Mukhang ang mga barbaro ng kapatagan. Desidido na talaga na makipagsabuatan kay Lilin sa pag-aalsa. Ina ng bayan, handa po akong mamuno ng hukbo upang durugin ang mga Turk at ibalik si Lilin sa Xiang'an. Hindi na kailangan. Ang malayong ekspedisyon sa kapatagan ay magdudulot ng pagod at gastos. Ang kailangan lang natin ay mahigpit na bantayan ang hangganan. Hindi makakapasok ang mga barbaro sa kapatagan. Natural na papatayin. Si Lilin na walang halaga. Sa oras na iyon, kusa nang magwawakas ang kaguluhan. Mahal na hari, malakas ang hukbo ng mga Turk. Kailangang maging maingat upang hindi sila pangunahan ni Lilin sa pag-atake. Noong panahon ni Emperor Taizong, 3,000 sundalo ang nagtagumpay sa pagsupil sa kapatagan. Ngayon, ang dakilang Zhao ay may 1,000,000 hukbo. Maglalakas loob ba ang mga Turk na magpakamatay? Tama ang sinabi ng ina ng emperador. Si Lilin, ang inutil na iyon, palaging sumusunod sa utos ng ina ng emperador. Ipadala siya para pamunuan ng hukbo patimog upang makaharap ang ina ng emperador. May lakas ng loob ba siya? Tama. Si Lilin ay duwag na parang daga, kaya niya lang aliwin ang sarili sa damuhan. Kahit pautangin ko siya ng 10,000 tapang, hindi pa rin siya maglalakas loob na pumunta sa timog. Ang mga sundalong ito ng tuyo, bakit dala nila ang watawat ng Daeong? Hindi kaya, sumuko na sila sa ating Daeong. Anong ating Daeong? Mga sundalo na tayo ngayon ng Dazhao.
Oy, tingnan nyo. Iyon ang prinsipe ng Daeong, ang Diyos ng digmaan, si Li Lin. Ang tungguan ng pinakamalaking tarangkahan sa buong mundo. Bukod pa rito, bantay ng kilalang general na si Xu Jingji. Ang pag-atake ng marahas ay hindi sulit. Hindi ko alam, mahal na hari, handa ka bang kumbinsihin si Xu Jingji na sumuko? May 50,000 sundalo sa tungguan. Kung makukumbinsi si Xu Jingji na sumuko, magkakaroon ako ng sapat na puwersa para labanan ang Lucian. Hindi na ako magiging isang papay. Tingnan mo siya, parang nag-aalinlangan. Sa tingin ko, wala talaga siyang kakayahan. Huwag maging bastos sa hari. Ano ang iniisip ng hari? Huwag mag-alala, ama, ako mismo ang haharap. Si Xu Jingji ay walang halaga, siguradong mapapasuko natin siya. Si Xu Jingji ay nagbantay sa hangganan ng 20 taon, matapat at masipag. Ginamit ko ang libo-libong ginto, upang kumbinsihin siyang buksan ang pinto, hindi siya natinag. Ano ang batayan mo para isipin na isang salita mo lang, ay magbubukas siya ng tarangkahan? Kung hindi ka naniniwala, paano kung tayo'y magpustahan? Magpustahan. Ang bagay na ito ay tinatawag na fishnet stockings. Pinagawa ko ito kagabi sa manggagawa, ninadali ko pa. Kung makumbinsi ko si Xu Jingji, ngayong gabi, isusuot mo ito, maghintay ka ng maayos, babalik ako para alagaan ka. Ano sa tingin mo? Ikaw talagang walang hiya na disipulo, puro kabastusan lang ang laman ng utak mo. Kung sakaling matalo ka, puputulin ko ang bagay na yan at gagawin kong pulutan. May lakas ng loob ka ba? Bakit hindi? Sige. Kaya, mahal na hari, magpapadala ako ng isang sugo na sasama sa iyo. Kung may panganib, may proteksyon. Proteksyon, sa tingin ko, pagmamasid yan. Sige. Si Prinsipe ang narito. Ano? Prinsipe. Talagang kumampi ka sa kaaway, kasama ang dayuhan, balak sakupin ang ating bansa. Ito'y tunay na pagtataksil. Ang prinsipe ay ang lehitimong tagapagmana ni Liyong. Siyempre, iisipin ng mga tudyo na siya'y mahalaga, at itutulak siya sa trono. Sa huli, kasalanan pa rin ito ng Emperatrice. Mas mabuti pang magpakawala ng mga palaso, tuli ng pagnanasa ng mga tudyo. Mga mamamana. Si Yushu, patay na ang sugo ng tudyo, buksan ang tarangkahan. Si Yushu, patay na ang sugo ng tudyo, pakawalan mo ako papasok sa bayan. Hindi nagtraidor ang prinsipe, tiyak na nakipagkunwari siya sa mga Turko, para makakuha ng pagkakataong makatakas. General, malaki ang utang na loob namin kay Liyong. Bakit hindi natin papasukin ang prinsipe sa loob ng bayan, at makipaglaban kasama ang prinsipe laban sa mga Turko? Buksan ang tarangkahan para sa prinsipe ng korona. Pinagtaksilan tayo ni Lilin. Talagang tuso ang mga taga Zhongyuan. Kan. Aatakihin ko na ang lungsod. Kapag nasakop na ang tungguan, sisiguraduhin kong pagpuputol-putulin si Lilin. Itinuturing ni Hunan Feng si Lilin bilang tinik sa kanyang laman. Kahit bumalik si Lilin, tiyak na kamatayan ang kanyang haharapin. Sa tingin ko, hindi siya magiging hanggal, para ipagkanulo tayo at ilagay ang sarili niya sa panganib. Ang katotohanan na ipinagkanulo tayo ni Lilin, ay malinaw na nakikita. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Maghihintay muna ako sa labas ng lungsod ng 2 araw. Kung hindi pa bumalik si Lilin pagkatapos ng 2 araw, ipapahayag natin na si Lilin ay napatay na. Sa ngalan ng paghihiganti para sa pamilya ni Liyong, sugod sa lungsod. Lilin, oh Lilin, huwag mo sana akong biguin. Talagang nagkamali ako sa pag-unawa kay prinsipe. Akala ko talaga, ikaw ay kakampi sa kalaban at pagtataksil sa bansa, walang pakialam sa interes ng bansa. Ako ang tagapagmana ng trono ng Daeong. Paano ako magiging sunod sa Niren sa mga tudyo? Dahil lamang sa pansariling interes, magdadala ng kapahamakan sa buong bayan. Tama ang sinabi ng prinsipe, ang matandang lingkod na ito ay humihingi ng tawad sa prinsipe sa pamamagitan ng alak na ito. Ginampanan ni General Xu ang kanyang tungkulin ng buong husay. Ano ang kasalanan? Umupo ka. Tapos na, gawin. Prinsipe,
Ano ang plano mo ngayon? Tiyushu. Pasensya na sa aking pagiging prangka. Baka kailangan talaga nating papasukin ang mga Turk sa loob ng teritoryo. Ano? Kamahalan ng prinsipe. Kung papayag kang papasukin ang mga Turk, mangyayari lang yan kung patay na ako. Hoy, dumaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Uncle Shu, nagkamali ka ng intindi. Hindi ko layunin na hayaang lusubin ng mga Turk ang gitnang lupain. Nako, muntik na akong mamatay sa takot. Ang gusto ko ay isang beses lang at tapos na. Hikayatin ang 500,000 hukbo ng mga Turk na pumasok sa loob ng mga tarangkahan. At lipulin sila ng sabay-sabay. Ano ang sinabi mo? Lipulin ang 500,000 hukbo ng mga Turk. Prinsipe, nagbibiro ka ba? Syempre hindi. Napaka-inosente mo, Prinsipe. 500,000 mandirigmang kabayo ng Tudyo. Papasok sila sa ating teritoryo. Ang 5,000 kong kawal na kabayo ay hindi sila kayang harapin. Kung may paraan lang ako. Para ang ating 5,000. Paano natin matatalo ang hukbong kabalyero ng Tudyo? Ito. Hindi ito posible. 5 panig. Lalabanan ang 500,000 kabalyero ng Tudyo. Ito. Pinagtatawanan ba tayo ng prinsipe? Tiyushu. Tingnan mo, ano ito? Ang tawag dito ay 98K. Kayang tumagos sa armor sa loob ng 500 hakbang. 500 hakbang, tumagos sa armor. Ito. Nako. Ang bakal na pana ng Daeong ay may abot lamang na 50 hakbang. Ang bagay na ito. Talaga bang ganito kalakas? Si Tiyushu ay nag-utos sa mga panday sa lungsod na magtrabaho magdamag. Totoo ba ito o hindi? Malalaman natin sa pagsubok. Subukan mo lang. Subukan mo lang. Sige, subukan mo. Kamahalan, ang ating mga manggagawa ay nagtrabaho buong gabi upang makagawa ng mga prototype. Tiyushu. Ngayon ba, may kumpiyansa ka ng talunin ng mga Turk? Oo, sobra-sobra pa. Simula pa noong nagkaroon tayo ng 98K na ito, matagal nang bumagsak ang mga Turk. Kung ganoon, handa ka bang sumama sa akin ngayon, para akayin ang mga Turk papasok sa lungsod? Wang Luo, narito, buksan ang tarangkahan. Opo. 2 araw na ang lumipas, sugurin ang lungsod. Kung si Lilin ay walang awa, huwag niya akong sisihin kung magiging malupit ako. Maghanda para sa pag-atake, sakupin ang tungguan, walang Aitatyra. Kan, sumuko na ang tungguan. Ano? Si Lilin na walang kwenta, talagang nakumbinsi si Shu Jingji na sumuko, talagang epektibo ang pangalan ng emperador ng Daeong, Kan. Sa tingin ko, sumuko si Shu Jingji, hindi dahil sa kung sino ang emperador ng Daeong, kundi dahil natakot siya sa atin, sa pag-atake ng ating 500,000 hukbo, kaya siya sumuko. Siguradong ganito nga iyon, ito ay dahil sa ating mga mandirigma sa kapatagan, ang 500,000 hukbo, kung hindi dahil sa kanya na isang walang silbi, paano siya magtatagumpay? Kahit ano paman, ang tungguan ay atin na. Ngayon ay hindi pa oras para makipag-away kay Lilin, ang mga salitang ito. Tabi muna at sabihin pagkatapos makuha ang Shangan. Lahat ng tropa, umalis na. Papasok sa tungguan, sa kastilyo ng tungguan. Mahal na hari, ito po, ang ipagawa ninyong pistola. Mahal na prinsipe, hindi maganda. Ang pinuno ng mga Turkong tinatawag na lungsod ng lobo. Pagpasok sa lungsod, gumagawa ng masama. Ngayon, takot na takot ang mga tao sa lungsod. Lahat sila'y nagrereklamo laban sa inyo, mahal na prinsipe, dahil pinapasok ninyo ang mga Turk sa hangganan. Nasaan sila? Pinga. Itong mga Turk, palagi silang mahilig sa panununog, pagpatay, at pagnanakaw. Huwag ka munang lumabas ng bahay sa mga araw na ito. Anong balak mo?
Lumayas ka. Tabi. At tulungan niyo ako, hayop. Ngayon, ang tungguan ay lupain ng mga turk namin. Walang makakapagligtas sa iyo, haha. Babae, ang pagtingin ko sa iyo ay isang karangalan para sa iyo, ahuwag. Hayop ka. Saklolo, bitawan mo ang apo ko. Tumigil ka. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba ikaw na ang hari? Kung wala kaming mga taga-kapatagan, wala kang kwenta. Lilin, nagkaroon ka ng lakas ng loob na patayin ang tao ko. Ano naman kung pinatay si Wen? Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakapasok sa tungguan, HMM. Akala mo ba si Xu Jingji ay sumuko dahil sa iyo, na tinatawag na emperador? Natakot siya sa aking 50,000 hukbo. Itong bagay na ito, wala kang karapatang makialam, emperador na walang dangal. Ikaw, subukan mong galawin ako. Ang 500,000 hukbo ng Turkya, agad kitang papatayin. Tumigil ka. Ha. Dumating na ang kan. May lakas ka pa bang patayin ako? Kaya mo ba akong patayin? Ang ginawa ko lang ay sapilitang kinuha ang dalaga. Ikaw, si Lilin, ay isa lamang emperador na sunod sa Niren. May lakas ka bang patayin ako? Ha. Kamahalan. Si Lang Cheng ay isa sa mga dakilang general ng aming kapatagan. Pinatay mo siya ng walang dahilan. Ang mga tauhan ni Lang Cheng ay nang-aapi sa mga tao. Inaabuso ang mga lalaki at babae. Hindi ba sila nararapat patayin? Lilin, kami, mga tao ng kapatagan, ay may tradisyon ng panluloob. Tumahimik ka. Biyenan. Ngayong sumuko na ang damuhan sa Daeong. Tayo ay iisang pamilya na. Kayo ay mga sundalo ng Daeong, at ang mga tao ng tungguan ay mga mamamayan ng Daeong. Ang mga sundalo ay dapat ipagtanggol ang bayan. Paano magiging tama ang manakit ng sariling kababayan? Tinatawag ako ng Lang Cheng na isang emperador na papay. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala ang lihai timo. Ginagamit ang pangalan ko, Liyong. Ito ay para hatiin ang damdamin ng mga tao, hindi pumatay. Hindi sapat para mapawi ang galit ng bayan. Pakalmeyan ang kalooban ng tao. May punto rin si Lilin. Ngayon, ang dala ko ay ang pangalan ni Liyong. Nilalay ang mga tao ni Liyong. Siguradong mawawala ang tiwala ng mga tao. Kahit makuha mo ang kaharian balang araw, baka hindi mo rin mapanatili ang trono. Ha. Tama ang sinabi ng mahal na hari. Ang layunin ni Lang Cheng ay sirain ang ugnayan ng Hu at Han. Karapat dapat siyang parusahan ng kamatayan. Magaling ang ginawa ng mahal na hari. Utang ko ang aking buhay sa inyo, Ginoo. Hindi ko po ito malilimutan kailanman. Nung Ginoo, tawagin mo siyang mahal na hari. Mahal na hari, ang apo ko po ay ulila na mula pagkabata. Ako'y walang kakayahang protektahan siya. Utang namin ang aming buhay sa kabutihan ng mahal na hari. Sige, tumayo na kayo. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito, ang Copper Pass ay magiging kay Liyong. Hindi na muling mangyayari ang ganitong bagay. Ayusin mo ang iyong damit. Ama, mukhang magaling din si Lilin. Kahit gaano pa siya kagaling, isa ka ring ibon sa hawla. Hindi dapat mamatay ng walang saysay sa lungsod ng mga lobo. Pero ngayon, hindi pa oras para makipag-away kay Lilin. Hintayin mo akong makuha ang Xiangan, at palayasin siya sa trono. Saka natin pag-usapan ang utang na yan. Anong nangyari? Kami sa damuhan ay tumutupad sa aming salita. Ang mga bagay na ipinangako namin, ay siguradong gagawin. Ang batang ito ay tumutupad sa pangako. Sa totoo lang, hindi masama ang kanyang ugali. Mukhang ginagamit lang siya ng kanyang ama. Bilang kasangkapan.
Kung ganun, ano pa ang hinihintay mo? Ang bilis mong umalis. Sino? Longshell, ako. Pasok. Oy, Tito Shu, yung mga bagong armas na pinagawa ko sa'yo, kamusta na? Ang ipinagawa sa akin ng mahal na hari ilang araw na ang nakalipas, na Granada, ay natapos ko na. Ang natitirang mga armas, ay pinagawa ko sa lahat ng mga sundalo ng sama-sama. Sa lalong madaling panahon, may papamahagi na ito sa buong hukbo, haha. Hindi ko alam, mahal na hari, ano ang plano ninyo pagkatapos nito? Sa pagpunta sa Xiangan, mayroon pang dalawang lungsod Fengxiang at Shenkang. Kung hindi natin makukuha ang dalawang lungsod na ito, hindi natin may kukulong ang Xiangan, at hindi natin mapipilit ang Imperatress na sumuko. Kailangan nating salakayin ang Fengxiang. Ang tagapagtanggol ng Fengxiang, si Wu Datong, ay pamangkin ng Imperatress. Hindi siya kailanman susuko. Walang problema. May plano ako na magbubukas ng tarangkahan, unahin ang pinuno para talunin ang kalaban. Pasok sa lungsod, 10 kas-in. Dati, walang bayad ang pagpunta sa bayan. Bakit ngayon ay 10 kas-in? Bakit? Dahil ngayon, ito ang teritoryo ko. General, may sitwasyon. May dumating na hukbo. Sino kayo? Si Xu Jingji, ang tagapagtanggol ng tungguan. Tagapagtanggol ng tungguan. Bakit hindi ka nananatili sa tungguan? Anong ginagawa mo rito? Nagdadala ng isang bilanggo, si Li Lin. Hindi ba ito ang dating prinsipe ng Yong, si Li Lin? General, si Li Lin ay sobrang lakas ng loob. Naglakas loob na atakihin ang tungguan. Lalabas ako ng lungsod para harapin siya, at hulihin siya. Ngayon ay dinadala siya papuntang Xiangan para ibigay sa mahal na hari. Ito ay isang malaking tagumpay. Mabilis, salubungin si General Xu sa pagpasok sa lungsod. Ha. Sandali lang. Si Xu Jingji ay dating tauhan ni Li Yong. Mas mabuti nang mag-ingat tayo. May punto ka. Pwede siyang pumasok sa lungsod, ibigay ang mga armas. Hoy, anong ibig mong sabihin? Galing kami sa malayo, nag-escort ng leader ng mga magnanakaw. Kung ipapagawa mo sa amin na ibigay ang armas, ako ang pamangkin ng emperador mismo. Kapag sinabi kong ibigay, ibigay mo. Ang dami mong sinasabi. Hoy. May utos si General Wu. Ibaba ang mga sandata. Ayan, mas maayos na. Palusutan sila. Sandali lang. Tingnan ko nga. Itatago nila ang mga armas sa loob ng sasakyan. Ano ang nasa loob ng sasakyan? Haha. Ang nasa loob ng sasakyan ay regalo ko para kay General Wu. Regalo. Mukhang may kakaiba rito. General, walang natagpo ang armas, mukhang. Hindi nga sila mga especially iya. General Xu, ha. Ngayon, nagbigay ka sa akin ng malaking regalo. Ay nako. General Wu, masyado kang magalang. Hindi alam ng general. Ako ay dating ministro ni Li Yong. May opinyon sa akin ng mahal na hari. Iniisip ko, ang ganitong tagumpay ay dapat hatiin sa general. Ha. Hiling ko lang nasa harap ng mahal na hari, purihin mo ako ng ilang beses. Talagang marunong ka. Ha. Iwan mo na sa akin. Ay, maraming salamat, General. Dalhin si Li Lin at ikulong siya. Maghahanda ako ng salo-salo para sa pagdiriwang kasama ang mabuting kaibigan kong si General Xu. Ay, General, masyado kang magalang. Pakiusap.
Nagdaos sila ng salo-salo sa itaas. Iniwan nila ako rito. Huwag kang mag-alala, prinsipe. Narito ako para iligtas ka. Ililigtas kita. Ililigtas kita. Sino ka ba? Wala nang oras para magpaliwanag. Bilisan mo, sumama ka sa akin. Kung hindi mo ipapaliwanag ng maayos, hindi ako sasama sa iyo. Ako ang tagapagtanggol ni Wu Datong, Yu Chidang. Ikaw ang asawa ni Wu Datong. Bakit mo ako ililigtas? Ang tatay ko ay dating gobernador ng Feng Xiang. Nang agawin ni Wu Nanfeng ang trono, pinatay niya ang mga tagasunod ni Li Yong. Ang tatay ko ay pinatay rin ni Wu Nanfeng. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin, kung makatagpo ang mga miyembro ng pamilya ni Li Yong, gawin ang lahat para protektahan sila. Bangon na. Anong pangalan mo? General Yu Chijing. Ah, kaya pala mula ka sa pamilya ng matatapat. Bakit hindi mo pinamunuan ng hukbo mo kasama ko, para labanan si Wu Nanfeng, ang mga opisyal sa lungsod? Matagal nang pinalitan ni Wu Datong ng mga tauhan niya. Ang kaya ko lang gawin ngayon, ay iligtas ka palabas. Mahal na prinsipe, sumama ka na sa akin para tumakas. Paghuli na, wala nang magagawa. Wala namang dahilan para tumakas. Bakit? Malapit nang mamatay si Wu Datong. Kanina, nasa labas ako ng lungsod. Narinig ko si General Shu na nagsabi na may regalo siyang ibibigay sa akin. Ay naku, General Wang Luo. Dalhin ang regalo ni General Wu. Ano ito? Hindi alam ng General. Ito ang dinala ko para sa iyo, pinakamahusay na alak, ha ha ha. Pakitingnan, General. Ito ang espesyalidad ng aming tungguan. Ang hugis nito ay parang isang maliit na bersyon na ito. Alak na Xiao Daozi. Haha. Ang alak na ito ay may kakaibang katangian. Kapag binuksan mo ito, kailangan mo itong ubusin agad. Kung hindi, mabilis itong masisira. Tagang mahalaga ang alak na ito. Oo, tama. Madali. Ipamahagi sa mga sundalo. May isa pang katangian ng alak na ito. Ito ay ang amoy ng alak. Napakapuno ng aroma. Kapag may isang taong umiinom, ang mga tao sa paligid niya, lahat ay nalalasing din. Mayroon palang ganitong kamanghamanghang alak sa mundo. Ha ha ha. Paano ba natin ito maiinom? Napakadali lang yan. Ha ha ha. May full tab sa ibabaw ng alak na ito. Kailangan lang hilahin ng lahat ang tab na ito. At lahat ay maaaring malasing ng husto. Sige. General Shu, ngayon, ibinigay mo sa akin ang ganitong kalaking tagumpay. Ang isang ito, iinom muna ako bilang tanda ng paggalang. Ha ha ha. Paano ito posible? May 50,000 bihasang sundalo si Wu Datong. Ang kanyang tanggapan ng general ay mahigpit na binabantayan. Kahit na gusto mong patayin siya, hinding-hindi ka magtatagumpay. Hindi ka naniniwala. Sa loob ng kalahating oras, si Wu Datong ay mapapahamak. Ano ba talaga ang balak mo? Si Xu Jingji ang tao ko sa loob. Matagal na siyang handa. Inihanda na ang pagpatay kay Wu Datong. Bago pumasok ng lungsod si Xu Jingji, wala man lang siyang dalang armas. Pinautosan mo siyang patayin si Wu Datong. Paano mo nasabing para na rin siyang isinugo sa kamatayan? Hindi ko inasahan na ang tagapagmana ni Li Yong ay magiging isang taong mataas ang ambisyon ngunit kulang sa kakayahan. Ikaw naman, ikapapahamak ng mga tauhan mo. Ganito ba kalaki ang kawalan ng tiwala ni General Yuchi sa akin? Ang tanging hinanakit ko ay ang kawalan ng kakayahan ni Li Yong sa pamumuno. Kahit iligtas kita, wala rin itong silbi. Ang dakilang Yong ay tapos na. Kung hindi mo ako paniniwalaan, magpustahan tayo. Sa ganitong oras pa iniisip mo na makipagpustahan sa akin. Sige, papayag akong makipagpustahan. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag napahiya ka. Ano ang itsura? Terra. Bakit ka nakaupo rito? General Yuchi. Sa labas ng selda na ito ay kampo ng hukbo ni Wu Datong. Sige. Tataya ako sa'yo.
Sa loob ng 10 segundo, pababagsakin ko ang buong kampo ni Wu Datong, maging abo. Paano ito posible? Hindi ka naman Diyos. Paano mo magagawa ang buong kampo, maging abo? Kung nagawa ko ito, ikaw ang manggana sa mga sundalo sa loob ng lungsod, bilang tagapanguna sa pagwasak kay Zhao. Paano? Kung magagawa mo ito, huwag mo nang sabihin na magiging tagapanguna mo ako, kahit ialay ko pa ang sarili ko sa'yo. Hindi ba't pinipilit mo akong maging tulad ni Cao Cao? Ito. Ikaw ang nagsabi niyan. Salita ng isang ginoo, hindi na mababawi. Ang kinatatakutan ko lang, ay baka hindi mo magawa. Sige. Sa loob ng 3 hininga, papatalsikin ko si Wu Datong kasama ang buong kampo niya, sa kalangitan. 3. 1, 2. Sige, naputol na ang kayabangan, sayang lang. Daong, wala nang pag-asa para sa muling pagbangon. Totoo pala ito. Paano nangyari ito? Paano mo nagawa ito? Sa pamamagitan nito, isang simpleng bakal na walang espesyal. May ganitong kapangyarihan pala. Ay, ito ay granada. Kapag hinailan mo ang singsing, sisabog ito. Walang makakaligtas sa loob ng 5 hakbang. Ang bagay na ito, ay may ganitong kalakas na kapangyarihan. Siyempre, hindi ba ang kanyang kamahalan, ang prinsipe, nakulong sa loob ng 8 taon, palihim na nag-iipon ng lakas, pag-aralan ang bagay na ito. Sa mga inapo ni Liyong, mayroong kakaibang tao tulad ng kanyang kamahalan. Marahil ang dinastiyang Liyong, ay talagang muling sisigla, ginang. Ubo. Dahil ang buong kampo ni Wu Datong, lahat ay naglaho na parang abo. Yung sinabi ni Ginang kanina. Ito. Ang salita ng isang marangal na tao ay tulad ng palo ng mabilis na kabayo. Dahil nangako ako sa'yo. Kaya, ito. Ginang, kamahalan. Dahil tinupad ng Ginang ang kanyang pangako, maaari bang abalahin ng Ginang? Napamunuan ng aking hukbo, at makipaglaban para talunin si Zhao. HMM. Hindi kaya. Talaga bang nais mong mag-alay? Handa akong mamuno ng hukbo para sa prinsipe, bilang nangungunang mandirigma laban kay Zhao. Mabuti. Kung ganoon, samahan mo ako, upang makipagtagpo kay General Shu. Mabuti. Ginang, anong ginagawa mo rito? Lilin. Ikaw pala, traidor, patayin kita. Tumigil ka, Ginoo. Bakit mo? Nangako na akong maglilingkod sa kanyang kamahalan, ang prinsipe. Nandito ako, huwag mong sasaktan ang kahit isang hibla ng buhok ng prinsipe, Yuchi. Nagkanulo ka sa korte, sumama ka kay Lilin, ang pinuno ng mga rebelde. Ang pamilya ko ay matagal nang tapat sa Daong. Si Wu Nanfeng ay nag-agaw ng trono at nagpakilalang emperador. Tinawag ang sarili na Dazhao. Siya ang nagtaksil sa kaharian. Kalokohan. Alam mo ba si Lilin? Matagal na siyang kumampi sa mga Turk. Ang pagtataksil niya ay laban sa lahat ng tao. Tama na. Walang saysay ang maraming salita. Ngayon din, huhulihin ko kayong 2 rebelde. Sandali lang. Ang pamilya Qin ay nagbabantay sa Fengxiang sa loob ng maraming henerasyon. Si Qin Yong ay lubos na kinikilala ng hukbo. Kung nais mong magamit ang 5,000 bihasang sundalo sa lungsod, siya ang susi. Walang ibang maaaring pumalit, General Qin. Patay na si Wu Datong. Ang aking hukbo ay tiyak na nakapasok na sa lungsod sa mga oras na ito. Imbes na magmatigas at lumaban, mas mabuti pang sumuko ka sa akin. Magtulungan tayo para sa mas malaking layunin. Uwe. Ikaw, traidor na aso, karapat dapat ka bang mag-alok ng pagsuko sa akin? Sasabihin ko sa'yo, mayroon pa akong mga bihasang sundalo sa lungsod. Huwag ninyong asahang maaga ang Fengxiang. Mahal na hari, ang buong hukbo ko ay nakapasok na sa lungsod. Ang mga opisyal at sundalo sa lungsod ay wala ng pinuno. Ganap na naming nakontrol ang lahat, General Qin. Wala nang sinuman sa lungsod ang makakalaban sa aming hukbo. Patuloy ka pa bang lalaban? Mas pipiliin kong mamatay kaysa magpasakop sa traidor ng bayan. Ngayon, nahulog ako sa iyong mga kamay, wala na akong masasabi. Kung papatayin mo ako o hindi, ikaw ang bahala.
Kamahal-maalang prinsipe, ang pamilya Qin ay tapat sa bayan sa lahat ng henerasyon. Ang kanyang ama, si Qin Bao, ay namatay sa labanan laban sa mga Turk. Siya ay imposibleng makipagtulungan sa mga Turk. Talagang imposibleng makipagtulungan. Kung mapapatunayan ko na hindi ako traidor ng bayan, handa ka bang sumuko? Paano patunayan? Magluklok ng Imperatress. Sinasabi ng lahat na kinilala ko ang magnanakaw bilang ama, nagpakasal sa prinsesa ng Turk. Kung ganun, gagawin ko ito sa harap ng lahat. Magluklok ng isang Imperatress na Chino, ganito. Maaaring patunayan na hindi ako isang taksil sa bayan. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na magtalaga ng isang Chinong Imperatress. Imposible. May 50,000 hukbo ng mga Turk sa paligid. Kung hindi mo itatalaga ang prinsesa ng mga Turk, gusto mo bang mamatay? Ako ang emperador ng Daeong. Magtatalaga ako ng Imperatress. Hindi pa oras para makialam ang mga Turk. Niloloko mo ako. Uncle Shu. Naalala mo ba? May isa pa akong kasunduan sa kasal. Noong panahon ng yumaong emperador, totoo ngang ipinagkasundo niya ang apo ni Elder D, si Di Yuqing. Ipinangako sa iyo bilang asawa, pagkatapos ng pag-agaw ng trono ng Imperatress. Ipinagbawal ang pakikipag-ugnayan mo sa mga opisyal na Chino. Ang bagay na ito ay naantala. Kung gagawin ko siyang reyna, maaaring makumbinsi ang lahat ng tao. Gusto mong gawin si Di Yuqing bilang reyna, tama. Ang kasunduan ng kasal namin ni Yuqing ay itinakda ng dating emperador. Ang kasunduang ito ay hindi kailanman matatanggap ng mga Turk. Kung ganun, siguro naniniwala ka na sa sinabi ko, General Qin. Tigil. Lilin. Ikaw talagang sinungaling na traidor. Qin Yong, paano mo nasabi yan? Si Di Gelaw ay punong ministro ng Dazhou, at pinagkakatiwala ang opisyal ng Imperatress. Si Di Yuqing ay kanyang apo. Paano siya papayag na magpakasal sa'yo? Ikaw, ay... Sinabi ni General Qin, totoo, may punto siya. Iniisip ng lahat na ako ay isang tao-tauhan ng mga Turko. Sa totoo lang, hindi na dapat kilalanin ng pamilya Di ang kasal na ito. Ikinahihiya mo ang iyong sariling angkan. Alam mo na, pero naglakas loob ka pa ring magsinungaling. Ipinadala ang apo sa iyo para maging reyna. Paano maipapaliwanag ng buong pamilya Di sa Imperatress? Ganyang kasinungalingan, nagagawa mo pang sabihin. Kung talagang pumunta si Yuqing sa Fengxiang, at ikinasal sa akin. Mahal na hari. Sigurado ka ba? Ubo. Ang sulat na ito, sinulat ko ito habang nasa kulungan. Hindi kaya, mahal na prinsipe, ay naisip mo na ang tungkol sa paghirang ng reyna habang nasa kulungan. Tiyo Shu. Iabot mo ang liham na ito, kay Di Yuqing. Kapag nakita niya ang liham, natural na pupunta siya sa Fengxiang, upang maging Imperatress ng Daeong. Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Si Miss Yuqing ay hindi basta-basta maaapektuhan ng isang liham. Pakakasalan kita. Kung hindi naniniwala si General Qin, bakit hindi tayo magpustahan? Paano tayo magpupustahan? Bukas sa tanghali. Kapag nawala ang anino ng espada dito. Kapag dumating si Di Yuqing, panalo ako. Ako ang mananalo. Kung gayon, hawakan ni General Qin ang espada na ito at lumaban para sa akin. Para sa isang dakilang panahon para sa buong mundo. Kung ako ang matalo. Hawakan ni General Qin ang espada na ito, at pugutan ng aking ulo, para alisin ang isang traidor sa mundo. Ano sa tingin mo? Sige. Ang pastahan na ito, tinatanggap ko. Inimbitahan tayo ni Lilin dito. Ano kaya ang pakay niya? Si Lilin, ang traidor na aso, nag-imbita ng ganito karaming tao. Mukhang hindi ito maganda. Inimbitahan ko kayong lahat para sa isang piging, upang ipaalam sa inyo. Ako ay magdaraos ng seremonya ng koronasyon, at itatalaga ang apo ni Ginoong Di, na si Di Yuqing, bilang Imperatress ng Daeong. At ako at si General Qin ay may napagkasundo ang pastahan, ngayong tanghali. Kung hindi pa makakarating si Binibining Yuqing dito, ang ulo ko ay ibibigay ko kay General Qin. Sa kabilang banda, si General Qin naman ang kailangang maglingkod sa akin ng buong puso, kaya hinihiling ko sa inyong lahat na maging saksi para sa akin. Mahal na hari, tanghaling tapat. Malapit na. Paano kung sa isang liham lang ay maimbitahan si Binibining Di? Imposible. Talagang imposible. Pero kung hindi niya maimbitahan, paano siya magiging handang mamatay? Pero kahit hindi siya maglakas loob, ganito ang pagsira sa salita. Mawawala rin ang tiwala ng lahat.
Mahal na hari. Tanghali. Nasa oras. Tanggapin ang pagkatalo. Matapang. Binibining Yuking. Binibining Yuking, talagang dumating ka. Dahil sa liham ng mahal na hari. Ang pagdating ni Binibining Yuking sa Feng Xiang, ito. Sa sulat na iyon. Ano nga ba ang nakasulat? Na nagawa pang si Binibining Yuking, isugal ang panganib ng malaking hamon, upang magpakasal sa kanyang kamahalan. Binibining Yuking, ang tagal na nating hindi nagkita. Kung bibilangin, 8 taon na ang lumipas. Binibining Yuking, pwede mo bang tanggapin ang alok ko, at maging aking reyna? Ang liham ng inyong kamahalan, tila hindi ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Mga ginoo. Pagkatapos ng araw na ito, ako na ang magiging asawa ni Emperor Lilin ng Beiyong. Simula ngayon, sino mang manglait sa aking asawa, ay tiyak na paparusahan. Totoo pala ito. Mahal na hari. Talaga bang nais mong makipag-away sa mga Turk, General Qin? Handa ka bang sumuko sa akin ngayon? Para sa akin, pamunuan ng hukbo at palawakin ang teritoryo, dahil nais ng mahal na hari na makipaghiwalay sa mga Turk. Ako'y handang maglingkod, na parang aso at kabayo. Nakamit ko ang tapang ni Qin, parang isda sa tubig. Mahal na hari, ako po, ay may sala. Noon, hindi ko po inalam ang tama sa mali, hindi lang kita siniraan, mahal na hari, kundi maraming beses din akong naging bastos sa pananalita. Ako po, handa akong tanggapin ang parusa. Si General Qin ay buong puso para sa bayan. Nung kasalanan ang mayroon siya, ako ay nagpapatawad sa'yo, wala kang kasalanan. Maraming salamat, mahal na hari, sa hindi pagpapataw ng kamatayan. Mula ngayon, handa akong ialay ang aking buhay, para sa kabutihan ng inyong kamahalan. General Qin, mangyaring bumangon. Kamahalan, may nais akong sabihin, hindi ko alam kung dapat itanong mo. Kamahalan, hindi ko pa rin maunawaan. Bakit si Miss Yuking ay may balitang si Mahal ay isang taksil, at nagbabalak na galitin ang Emperatrice, at nagpunta mag-isa sa Feng Xiang para pakasalan si Mahal. Gusto malaman ni General Qin. Ang dahilan ng pagpunta ko dito, ay dahil sa sulat na ito mula kay Mahal. Ano ang nakasulat sa sulat? Walang problema, sabihin mo sa lahat. Sinabi ng kanyang kamahalan sa sulat, ang kapalaran ng Beiyong ay nakasalalay sa akin. Kung papayag akong maging reyna, maaari niyang ganap na talunin ng tugo. Kung hindi ako papayag maging reyna, siya ay manggana sa huling hukbo ng Beiyong. Makipaglaban hanggang kamatayan laban sa mga Turk, upang patunayan ang kawalang sala. Mahal na hari, talaga bang sinabi mo ito? Ang kasunduan ng kasal ko at ng mahal na hari ay itinakda ng yumaong emperador. Kung dahil sa akin ay masira ang pangako at magdulot ng kamatayan sa mahal na hari, hindi ba't ito'y magdadala ng kahihiyan sa mga ninuno ng pamilya Di? Hindi ba't ito'y magdadala ng kahihiyan sa lolo ko at hindi niya magagawang humarap sa mga ninuno? Talagang matalino ang mahal na hari, ipinaliwanag niya ng malinaw ang katwiran, at hindi niya pinahirapan ang kabilang panig. Sa halip, sinabi niyang handa siyang mag-alay ng buhay para sa bayan. Si Binibining Di ay isang tunay na dalagang marangal. May malaki akong layunin. Paano ko magagawang magwalang bahala? Kung pababayaan kong mamatay ang mahal na hari, ako'y magiging taksil. Ang pag-atras sa kasal ay kawalan ng tiwala, ikinahihiya ng mga ninuno ng pamilya Di. Ito'y kawalan ng paggalang. Ang liham na ito mula sa mahal na hari, gusto mo akong magpanggap na parang walang kasunduan sa kasal. Hindi rin pwede iyon. Huwag magalit, Binibining Yuking. Pilitan lang talaga ako, kaya napunta ako sa ganitong desisyon. Napilitan akong pilitin kang pumunta sa Feng Xiang, Binibining Yuking. Hindi ko sinisisi ang mahal na hari, kahit wala ang sulat na ito. Ako rin ay darating. Bakit? Sa buong mundo,
Matagal nang nagdurusa ang mga tao sa ilalim ng Imperatrice. Simula ng pamunuan ng Imperatrice, hindi lang nawala ang kalahati ng kaharian ng Daeong. Higit pa rito, gumawa siya ng handal na desisyon na ipakasal ang prinsipe sa ibang kaharian. Nagdulot ng paglusob ng mga Turk sa timog. Mga kabayo'y ramagasa sa gitnang lupain. Totoo nga naman. Ang mahal na hari, para sa kaharian ng Daeong, sa mga nakaraang taon, nagkunwari sa mga Turk. Talagang parang isang hakbang sa kamatayan. Simula nang magsimula ang digmaan laban sa mga Turk, ang Imperatrice ay gumawa ng paraan para sa pagkain ng hukbo. Nagkaroon ng lakas ng loob na magpataw ng mabigat na buwis sa mga tao, at sapilitang kunin ang kanilang ani. Dahil dito, walang natirang pagkain sa mga tahanan. Hindi ko akalain na ang kalupitan ni Wu Nanfeng ay umabot na sa ganitong antas. Samantala, ang pamilya Wu at ang mga babaeng opisyal ng korte ay sinamantala ang pagkakataong ito. Itinaas ang presyo ng bigas. Alam ba ng mahal na hari kung gaano kataas ang presyo ng bigas sa Xiong'an? Alam ba ng mahal na hari ang presyo ng bigas sa Xiong'an? Gaano na ito kataas ngayon? Napakamahal ng bigas sa Xiong'an. Hindi ba umabot na ito sa bawat takal ay isang tael? 500,000 wen. Ang mga tao sa paligid ng Xiong'an na hindi makabili ng pagkain, ay nagsimula ng magpalitan ng anak para makakain. Ang mga tao ay dumaranas ng ganitong kalaking sakuna. Wala bang pakialam ang Imperatrice? Hindi ba siya pinapayuhan ni Ginoong Di? Ang Imperatrice ay nagtalaga ng mga babaeng opisyal na walang alam at kakayahan. Kinakandili ang mga lalaking kalaguyo. Pinapabayaan ng pamahalaan. Si Prinsesa Huli ang namamahala sa pangungulekta ng buwis. Sinasabi pa na kailangang maghirap muli ang mga tao. Ito'y likha mismo ng Imperatrice. Ngayon, naglalakas loob pa silang sabihin, maghirap muli ang mga tao. Maraming beses nang nagbigay ng payo ang lolo ko. Hindi lang siya tinanggal ng Imperatrice. Pinalayas pa siya sa palasyo. Ngayon ay nasa bahay na lang siya. Pumunta ako sa Feng Xiang, hindi lang para sa kasunduang kasal na ito, hindi lang para sa kanyang kamahalan, kundi para sa dakilang yong, para sa kapakanan ng mga tao sa buong kaharian. Ang galing, napakahusay. Hindi ko akalain na si Binibining Yu Qing ay ganito kataas ang prinsipyo. Ngunit ako noon, dahil sa personal na galit, halos nakipaglaban sa hari. Mahal na hari, ako po. Lubos na nahihiya. General Qin, tumayo ka. Kung talagang hindi ka mapakali, General Qin, mabuti pang pamunuan mo ang hukbo, at magdala ng kapayapaan at kasaganaan sa mundo. Opo, mahal na hari. Kung wala si Binibining Yu Qing, paano ko makakamit ang puso ni General Qin? Ngayon, hawak ko ang 50,000 elit na sundalo mula sa Feng Xiang. Sa ilalim ko ay may 100,000 hukbo, sapat na upang harapin ang mga Turk at makipaglaban. Mahal na hari, sapat na upang harapin ang mga Turk at makipaglaban. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Kung hindi mabilis na magtatagumpay ang mahal na hari laban sa mga Turk, kapag napasok tayo sa isang patay na sitwasyon, ang mga Turk ay nanluloob sa loob ng teritoryo, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kung wala si Binibining Yu Qing, hindi ko tiyak na mabilis nating matatalo ang mga Turk. Sa huli, ang mga Turk ay may libo-libong mandirigmang kabalyero, kami ay may 10,000 sundalo lamang, kaya ang pagtatanggol ng lungsod ay posible pa rin. Kulang sa lakas ang pag-atake, pero ngayon, handa na ako sa lahat. Kailangan ko na lang ng tamang pagkakataon. Kaya naman curious ako, paano ba lilipulin ng mahal na hari ang mga Turk? Bukas, sa Feng Xiang, ay daraos ko ang seremonya ng koronasyon, at ipapahayag ito sa buong kaharian. Akala ni Binibining Yu Qing, ano kaya ang gagawin ng mga tudyo sa panahong iyon? Plano ng Lucia na gamitin ng emperador upang kontrolin ang mga opisyal, kaya't nakipag-alyansa siya sa kanyang kamahalan sa pamamagitan ng kasal. Ngunit biglang ginawa akong reyna ng kanyang kamahalan. Baka magwala sila sa takot. Kapag nalaman ng mga tudyo na ako ang naging reyna, siguradong magagalit sila ng husto, pero ayaw naman nilang bitawan. Ang akin ay maaari, ang balat ng tigre na kayang mag-utos sa lahat. Pagdating ng panahon, magagamit ko ang estratehiya ng hulihin ang hari upang talunin ang kaaway. Kaya't hintayin na lang ni Yu Qing ang mangyayari. Kung ganoon, hinihiling ko kay Binibining Yu Qing na sumama sa akin. Panoorin ang palabas na ito. General Yu Qing, narito ako, ipalaganap ang utos sa buong kaharian. Bukas, ako ay magdaraos ng seremonya ng koronasyon sa Feng Xiang. Itatalaga si Di Yu Qing bilang Imperatrice ng Daeong. Oo. Uncle Shu. Oh. Kumusta ang paggawa ng bagong sandata? Halos tapos na ito. Bago ang seremonya sa hinaharap, kailangang dalhin si Mi Feng Xiang sa mga tauhan at sandatang ito. Ang mga Turk na yung pagkakataon, wala nang balikan. Bilisan mo at gawin na. Sige. Naaga na nililin ang Feng Xiang. Isang hakbang na lang papunta sa Xiong'an. Mga mahal kong ministro, ano ang maaaring gawin upang pigilan si Lilin sa patuloy na pag-aalsa?
Magsalita naman kayo, kalahati ng sahod ng korte ay ginagamit mo para suportahan ang mga babaeng opisyal, para labanan si Lilin. Kailangan pa ba namin magbigay ng mga plano? Mayroon ba kayong solusyon? Sa oras ng pangangailangan, wala kayong magawa. Ano ang silbi ninyo sa akin? Huwag mag-alala, ina ng Reyna. Punong-puno ng pagkain ang bodega sa Xiang'an. Ang mga sundalo mula sa iba't ibang lugar ay papunta na sa Xiang'an upang suportahan ang hari. Sa oras na iyon, maaari nating lubusang talunin ang kalaban. Mahal na hari, kakarating lang ng balita. Pinangalanan ng anak na babae ng pamilya Di, si Di Yuqing, bilang Emperoress, at ipinaalam ang balita sa buong kaharian. Kung ganito ang sitwasyon, mukhang may pag-uusapan pa tayo dito. Ang balitang ito ay tiyak. Siguradong sigurado, kakarating lang ng balita mula sa especially iya. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Lilin, ay upang patunayan sa lahat na hindi siya isang taksil sa mga tudyo, at lalong hindi isang traidor o aso ng mga banyaga. Talagang isang hanggal si Lilin. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na gawin ang bagay na ito, na makakagalit sa 50,000 hukbong kabalyero ng tudyo. Mukhang masyado kong tinantya si Lilin. Kung tunay ngang nakipagsanib puwersa si Lilin sa mga tudyo, natatakot akong baka makapasok siya sa Xiang'an. Pero ngayon, hindi na kailangan pang kumilos ng dadyaw. Baka si Lilin at ang mga tudyo ay nagsimula ng magpatayan sa isa't isa. Ginawang reyna ni Lilin si Di Yuqing. Hindi si Suko si Lucian Kai. Hanggang mag-away sila, ang dakilang Zhao ay makikinabang sa kanilang alitan. Ano? Bukas, si Lilin ay nasa Fengxiang para gawing Emperoress si Di Yuqing. Kalokohan, hindi pinili ni Lilin si Huaman. Pinili ang ibang tao bilang reyna. Hinahanap niya ang kamatayan. Lumakas na ang loob ng batang si Lilin. Nang ahas na hindi makinig sa akin, pero nakalimutan niya. May 50,000 hukbo na ako sa loob ng teritoryo, manugang ng Turk. Akala ba niya ay basta na lang siya makakaalis? Ama, pupunta ako para hulihin siya, hindi. Siya ay emperador pa rin, bilang mga tagasunod. Hindi natin siya pwedeng galitin gamit ang dahas, pero ang pangalan ni Lilin ay may pakinabang pa sa atin. Huwag mo siyang masyadong gipitin. Ang ibig sabihin ng ama ay amin. Bukas, magdala ka ng grupo papasok sa bayan. Pasabihan mo si Lilin. Pakiusapan mo siyang malaman kung ano ang dapat gawin, at kung ano ang hindi dapat gawin. Kung ganoon siya, paano ang pagtatalaga niya ng reyna? Bahala ka na dyan. Pero tandaan mo, huwag kang mag-iiwan ng buhay na saksi. Huwag kang mag-alala, ama. Naiintindihan ko. Ang reyna ng mga Han. Hindi ko pa talaga siya naranasan. Dahan-dahan. Ang lakas ng loob ni Lilin. Sino ka? Makinig sa mahal na hari, ito ang mula sa aming kaharian ng Tugan, si Prinsipe Amin. Noong pumunta kayo sa Hilaga ng Kapatagan, sakto, siya ang namuno sa hukbo sa kanluran, Yulong Jiechi Nation. Kaya hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkita. Ako si Ashina Sim-in, ang panganay na anak ni Kan ng Lucian, gila ng Kapatagan. Lilin, nakita mo na ako. Bakit hindi ka yumuko, bastos? Oy, hindi ba ito ang sundalo na si Qingyong, na sumama sa iyong ama sa labanan noon? Talagang hindi ko inaasahan, na nandito ka rin pala. Kung sino-sino na lang. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? May ganitong tao pala sa mga Kapatagan. Lilin, ang lakas ng loob mong bastyusin ang prinsipe. Gusto mo bang mamatay, kapatid? Ang kanyang kamahalan ay ang pinakamataas na pinuno. Paano mo nagawa? May karapatan ka bang magsalita rito? Umalis ka. Lilin, tatanungin kita. Ano ang ibig sabihin nito? Seremonya ng koronasyon. Lilin, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magkorona ng walang pahintulot, walang galang? Paano? Gusto ring kumagit ng aso sa bahay. Subukan mong galawin ako. Galawin mo. Ako ang emperador ng Daeong. Ang paghirang ng reyna ay usaping pampamilya ko. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot sa iyo? HMPH. Lilin, ang tanga mo talaga. Nagkukunwari ka pa ring walang alam. Akala mo talaga kung sino kang hari. Isa ka lang aso na inalagaan ng aking ama. Kapatid, kalmayin mo muna ang galit mo. Alisin mo ang kamay mo.
Ang 50,000 kabalyero ng aking ama ay nasa labas ng lungsod. Subukan mo akong galawin. Walang matitirang buhay sa buong lungsod. Ikaw ang pumunta rito. Ito ba'y kagustuhan mo? O kagustuhan ni Lucian? Ano kung ito'y kagustuhan ko? Ano kung ito'y kagustuhan ng ama ko? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang emperador. Ito ay itinayo ng aking ama. Kung kaya naming gawin kang emperador, kaya rin naming tanggalin ka. Mahalin. Sobrang pang-aabuso ng mga Turko. Kung sino ang pipiliin ni Kamahalan na maging reyna, hindi kayong mga Turko ang magdedesisyon. Huwag kayong manghimasok, mali ka dyan. Hindi lang si Lilin ang magdedesisyon kung sino ang magiging reyna. Ang ama kong Kan ang may huling salita, kahit ang buhay nyo, pareho rin. Dinala ko na ang tao sa'yo. Ngayon, gawin mo siyang reyna. Lahat ng ginawa mo ngayong araw, pwede kong palampasin. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi maaari, mahal na hari, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Kailangan ko pa bang magpasalamat sa'yo? Siyempre, dapat mo akong pasalamatan ng maayos. Ang buhay at kamatayan mo ay nasa aking mga kamay. Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang hindi mo rin sila palalampasin. Tama ang sinabi mo. Ngayon, kailangan mong protektahan ang sarili mong buhay. Ang mga nagunjok sa'yo na magtalaga ng reyna, at ang mga kasabwat sa pagtataksil, lahat sila kailangang patayin. Siyempre, alam kong hindi mo kayang magbuhat ng kamay. Ibigay mo sila sa akin. Tinitiyak ko. Linisin ko sila ng maayos. Walang matitira. Ito rin ang gusto ni Lucian. Oo. Sige. Narinig mo ba ang sinabi ko? Hindi ko na uulitin pa. Tama na, kuya. Ang bagay na ito, wala na ba talagang puwang para pag-usapan? Kahit na gawin mong si Lilin ang aking kahalili, hindi mo maaaring patayin ang lahat, ha? Nakalimutan mo ba? Noong panahon na ang mga Han, ay pumatay ng napakaraming tao sa ating mga Turket. Ang mga anak ng Han ay mananatiling mga anak ng Han. Hindi kailanman magiging kasing buo ng ating pagkakaisa sa kapatagan. Prinsipe. Lilin. Prinsipe. Lilin. Tungkol sa paghirang ng reyna, wala kayong mga tudyo ng karapatang makialam. At saka, ang tao ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na hawakan siya ng ganito? Lilin, paano mo nagawang saktan ako? Balak mo bang mag-alsa? Ako ang hari, ikaw ang lingkod. Paglapastangan sa hari, ikaw ang nagtataksil. Tiyushu, pagpatay sa hari at pagtataksil sa bayan. Ano ang nararapat na parusa? Isang kasalanang walang kapatawaran. Karapat dapat sa parusang pagkaleslas ng katawan. 5 kabayo ang maghahatak. Lilin, ano ang gagawin mo? Hindi mo ako maaaring patayin. Hindi mo ako kayang patayin. Ako ang tagapagmana ng hari ng Tudyo. Kung papatayin mo ako, tiyak na mamamatay ka rin. Alam ko na hindi mo ako kayang patayin. Lilin, bakit hindi mo pa ako pakawalan? Mahabaging mahal na hari, patawarin niyo ako. Dalhin siya sa labas at pugutan ng ulo. Sige, lakad. Mahal na hari, wala akong kinalaman sa kasalanan ni Aming. Ang puso ko ay palaging tapat sa inyo. Huwag kang mag-alala, malinaw ang aking mga nagawa. Di ako basta-basta pumapatay ng inosente. Salamat, mahal na hari, salamat. Maaari ka nang umalis. Mahal na hari, hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Oh. Nakita ko na siya sa bahay ninyo. Nakita mo na, dati siyang bumisita kay Lolo. Nakita ko siya mula sa malayo. Ang taong ito ay pabago-bago. Matagal na siyang may koneksyon sa Dajjao. May ganitong bagay pala. Sige. Alam ko na, halo-halong lahi ng mga Chino. Ang pagkakakilanlan ni Amin kay Hua ay napakalihim. Mukhang may misteryo sa pinagmulan ni Hua. Kung maimbestigahan ang katotohanan, baka magkaibigan kami ni Hua at magamit ang kanyang lakas. Gamitin ang mga mandirigma ng Turk para sa aking layunin. Prinsesa Lilin. Si Amin ay isang makasalanan. Ako rin ay isang makasalanan. Balak mo rin ba akong patayin? Pinatay ko si Amin dahil niloko niya ang hari at nilabag ang batas. Ano ba ang kasalanan mo? Bakit kita kailangang patayin? Kung ganun, hindi mo ako papatayin. Gusto mo ba akong dalhin pabalik? Hindi rin kita hahayaang bumalik. Kung ganun, ikukulong mo ako. Kung ganun, ikukulong mo ako. Nagkamali ka ng akala. Ang iniintindi ko ay ang sinabi ni Amin.
Bagamat hindi ko alam kung anong misteryo ang nasa likod ng iyong pinagmulan. Pero kung babalik ka ng biglaan ngayon, baka magalit sa'yo si Lucian. Sa oras na iyon, hindi na kita matutulungan. Sino ang nagsabi sa'yo na tulungan ako? Lilin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ganoon ang tawag sa'yo ni Amy? Siguro dahil ang iyong ina ay isang Chinunghan. May natatandaan ka pa ba tungkol sa iyong ina? Simula noong natutunan kong mag-isip, sinabi sa akin ni Kan na pumanaw na ang aking ina. Tungkol naman sa kung sino siya at kung paano siya namatay, hindi kailanman sinabi sa akin ng kahit sino. Mukhang may kakaiba. Ganoon pala. Tito Shu, ano sa tingin mo? Mahal na hari, pinagbawal ng yumaong emperador ang pag-aasawa ng mga Han at mga taga-kapatagan. Sa loob ng mahigit 20 taon, imposible para sa mga taga-kapatagan na magpakasal sa mga Han. Kung sasabihin ng prinsesa na ang kanyang ina ay Han, mayroon lamang isang posibilidad. Kung bibilangin ayon sa edad ng prinsesa, bago pa man ipinanganak ang prinsesa, may nangyari na. Sa pagitan ng Daeong at Turket, ang 10 taong digmaan, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin agad. 18 taon na ang nakalipas. Ang delegasyon ng Daeong ay bumisita sa Tukang, ang matapang na Kan ng Tuju. Inatake ang delegasyon, ang mga tao sa delegasyon. Lahat ng lalaki sa delegasyon ay pinatay. Ang nag-iisang babaeng nakaligtas, dinala siya ng Kan sa kampo. Ngunit hindi alam ng mga Tuju na ang dalagang ito ay ang panganay na anak ni Digelaw. Pinatay ang delegasyon. Ang anak ng isang mataas na opisyal ay nabihag. Galit na galit ang dating emperador. Kaya nagkaroon ng ang 10 taong digmaan laban sa mga Turket. Si Long Xia ay nag-api ang mga kabalyerong Turket. Si Qin Yong ay 3 beses pumasok at lumabas sa korte ng hari ng mga Turket. Nangyari iyon noong panahong iyon. 10 taon na ang nakalipas nang ipadala ng Daeong ang hukbo nito laban sa mga Turket. Ito ay dahil pinatay muna ng mga Turket ang sugo ng Daeong. Tama iyon. At pagkatapos, ano naman ang nangyari sa panganay na anak ni Ginoong Di? Pagkatapos, dinala ni Lucian ang ulo ng pinuno ng tulaw, at inialay ito sa Daeong, bilang kapalit ng kapatawaran ng Daeong. Ngunit ang panganay na anak ni Ginoong Di, ay matagal nang pinatay sa malupit na kamay ng pinuno ng tulaw, upang maibsan ang dalamhati ni Ginoong Di sa pagkawala ng kanyang anak. Ang pagkamatay ng panganay na anak na babae ni Ginoong Di, ay isang lihim na mahigpit na itinatago sa korte, kahit si Lucian ay hindi alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya ang yumaong emperador ay ipinagkasundo ang sa isang anak na babae niya na mapang-asawa ng kanyang kamahalan. Sa totoo lang, ito rin ay para mapanatag si Ginoong Di. Ang aking ina. Paano mo nakuha ang jade pendant na ito? Ito ang personal na alahas ng aking ina. Noong bata pa ako, naduraj ko ito dahil sa kakulaitan. Hati ang iniwan ng aking ina. Binigyan niya ako ng kalahati. Ito ang aking ina. Ang nag-iisang alaala na iniwan niya sa akin. Hindi ako anak ni Lucian. Ako ay anak ni Tuyo. Ang mga Turko ang pumatay sa aking ina. Kaya ikaw. Kaya, ako ang iyong kapatid na babae sa ina. Sa iyong mga ugat ay dumadaloy ang dugo ng pamilya Di. Ang mga Tujo ang pumatay sa nanay ko. Kailangan kong maghiganti. May 50,000 sundalo ang Tujo, at maraming magagaling na mandirigma sa paligid ni Lucian. Mag-isa ka lang, paano ka maghihiganti? Kung ganun, hindi na ba ako maghihiganti? Marami tayo dito. Kung gusto mong maghiganti, tutulungan kita. Bakit mo ako tinutulungan? Si Lucian ay ambisyoso. Nais niyang nakawin ang kaharian ng Daeong. Talagang nais ko siyang patayin. Paano mo gustong patayin si Lucian? Sa piging ng Hongmen. Sa piging ng Hongmen, gusto mo siyang akitin papunta sa lungsod, tapos papatayin siya sa salo-salo. Imposible. Kakatapos mo lang patayin si Amin. Siguradong magagalit siya ng husto. Bukod pa doon, dinala mo siya sa lungsod para patayin. May sarili akong paraan para mahulog siya sa bitag. Wala lang naman. Kailangan ko lang ang tulong mo. Dakilang Kan, itong si Lilin, hindi lang pinatay si Prinsipe Amin, hindi rin niya kayo iginagalang. Kung hindi ko ginamit ang panlilinlang para makatakas, baka ngayon, patay na rin ako sa kanyang espada. Ikaw, Lilin, sobra na ang pang-aapi mo sa akin. Ngayon, pangungunahan ko ang aking hukbo upang durugin ang Feng Xiang. Lilipulin ko ang buong lungsod. Lilin, pinatay mo na ang anak ko, tapos naglakas loob ka pang lumabas. Mga tao, hulihin niyo siya para sa akin. Oo. Ama ng asawa ko, dahil hindi mo alam ang totoo, at hindi mo inalam ang dahilan, at nais mo akong patayin. Ako,
si Lilin, ay handang mamatay ngayon. Pakiusap, ama ng asawa ko, gawin mo na. Bukas, magsusuot ako ng puting damit at dadalhin ang kabaong para harapin si Lucian. Kung nais niya akong patayin, ko mismo ang mag-aabot sa kanya ng espada. Pero paano kung si Lucian, talagang patayin ka? Habang ako'y buhay, si Lucian ang magiging pinuno ng hukbo ng Yong. Si Dazhao ay isang rebelde. Kung mamatay ako, ang Lucian ay magiging mga rebelde. Ang malaking bandila na ito, hindi niya ito kayang bitawan. Lilin, mas mabuti pang bigyan mo ako ng paliwanag. Mahal na biyenan, pakinggan po ninyo ang paliwanag ko. Pinatay ko si Amin. Talagang wala akong ibang magawa. Anong wala kang magawa? Malinaw na ikaw, sinadyang pumatay. Mahal na biyenan, may 50,000 kabalyero ka sa labas ng lungsod. Madali mo akong patayin. Kung hindi lang sa kawalan ng pag-asa, hindi ko sana sinadyang patayin si Amin, at maghanap ng sariling kamatayan. Ano ba talaga ang nangyari? Ganito ang nangyari. Prinsipe Amin, nagkamali kayo. Ngayong araw ang seremonya ng koronasyon. Para talaga ito sa mga bulaklak, kaya lang. May kasunduan na kami ni Binibining Yuking. Ngayon ay sabay na lang ipapahayag. Hindi naman tayo niloloko ni Lilin. Anong gagawin natin ngayon? Ang ganda ni Di Yuking. Ayokong palampasin siya. Kamahalan, kung si Lilin ay nagtataksil, nasa inyo ang huling salita. Kung sasabihin ninyo na siya ay nagtataksil, sino ang maglalakas loob na magsabi ng hindi, mga tao? Hulihin ang taksil na si Lilin. Prinsipe Amin, ano ito? Binibini ng pamilya Di, tunay ng isang napakagandang dilag. Ngayong araw, gusto kong subukan, ang babae ng emperador, kapatid. Kung hindi naman nagtataksil si Lilin, bakit mo pa siya? Hanggal. Hindi ikaw ang may karapatang magsalita, ang babae ng emperador. Ako ang bahala sa kanya. Ama, lahat ng sinabi ni Lilin ay totoo. Pero ang sinabi ni Gao Jia, hindi pareho sa sinabi nila sa iyo. Ang kuya ay naniwala sa kanyang maling salita, kaya siya namatay, upang takasan ang responsibilidad. Kaya niya ito sinabi. Prinsesa, paano mo ako maaring paratangan? Mahal na biyenan, pakaisipin mo, kung talagang iniisip mo na ako ang pumatay kay Amin, makipaglaban ka sa akin, sa oras na iyon. Sino ang makikinabang sa gulo? Si Lilin, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang ibig mo bang sabihin, gusto kong palitan si Kan? Hindi natin alam ang sagot dyan. O kaya naman, matagal ka nang binayaran ng Reyna. Sinadya mong sirain ang relasyon namin ng biyenan ko. Hindi, dakilang Kan. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Hindi totoo, wala. Mahal kong biyenan, maaari mong utusan ang mga tao na halugugin ang tirahan ng taong ito. Sigurado, makakahanap ng ilang bakas. Mga tao, halugugin ang kampo ni Gao Jia. Anong nangyayari? Dakila Kan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nakipag-ugnayan ako sa Dakila Zo. Dahil sa ibang dahilan, kailan ko sinabi na ang laman ng sulat ay tungkol sa ugnayan mo sa Dakila Zo. Ikaw, taksil at traidor. Hindi mo lang ako Dakila Kan nilinlang, pati ang anak ko ay nadamay. Halos nag-away kami ng hari, nagpatayan. Dakilang Kan, patawarin mo ako. Dakilang Kan, nagkamali ako. Dakilang Kan. Mahal na biyenan. Ngayon, ako ay nagplano sa lungsod ng seremonya ng koronasyon para gawing reyna si Hua, kaya't hinihiling ko na pumunta kayo sa lungsod upang mag-usap. Sige. Dahil ito ang koronasyon ng anak kong babae, kailangan kong gawin itong napakagarbo. Tao, maghanda ng 500 piling sundalo at sumama sa akin. Para sa anak ko, palakasin ang puwersa. Mahal na hari, ngayong patay na si Gao Jia. Hindi ba dapat si Di Yuking ibigay na rin sa akin para hatulan? Ikinulong ko na si Di Yuking. Pagkatapos ng seremonya, ibibigay ko siya sa iyo. Sige, dahil napakaunawain ng mahal na hari, simulan na natin ang seremonya. Sandali lang. Ngayong araw ay seremonya, ngunit isa rin itong selosalo namin ng aking biyenan. Mula pa noong unang panahon, walang selosalo na may kasamang mga sundalo. Bukod pa rito, suot nila ang mabibigat na baluti. Mabigat talaga, tanggalin na ninyo.
Iniutos ng mahal na hari na tanggalin ninyo ang baluti. Hindi ba ninyo narinig? Noong nakaraan sa tungguan, si Lilin ay gumamit ng mga lihim na sandata na napakalakas. Paano ko sila pahihintulutang tanggalin ang baluti? Mahal na hari, lahat ng ito ay mga tagapagbantay ko. Sila'y sumusunod lamang sa aking utos, hindi sa utos ng hari. Huwag na po sanang pahirapan sila, mahal na hari, ama ng aking asawa. Sabi mo, ang mundong ito ay akin. Iyo pa rin ito. Ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ng mahal na hari? Ako at ang mahal na hari ay iisang pamilya. Kung ganoon, ang buong kaharian ay atin na rin. Ama ng asawa ko. Ikaw talaga. Ha ha ha. Kung nais ng mahal na hari na sila'y magtanggal ng baluti, sabihin niyo lang sa akin. Ako na ang bahala sa kanila. Maaasahan mo ako, ama. Hayaan mo silang magtanggal ng baluti. Kapag oras na para magtanggal sila ng baluti, ako na ang bahala sa kanila. Mahal na hari, huwag na kayong mag-alala. Kung ganun, huwag mo na lang tanggalin. Kamahalan, ano ang ibig sabihin nito? Naghahanap ng kamatayan, sugod. 500 bantay ang nakasuot ng pinakamahusay na baluti. Bakit hindi pa rin mapigilan ang mga sandatang ito? Ito ay baril. Akala mo ang iyong baluti ay isang bulletproof vest. Ang mga baluti mo sa harap ng baril, parang papel lang. Biyenan. Ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Maawa po kayo, mahal na hari, maawa po kayo, mahal na hari, ngayon ka lang nagmamakaawa, hindi ba't medyo huli na, mahal na hari. Si Huaman ay buntis na. Dahil sa prinsipe, patawarin mo na ako. Ang bata sa kanyang sinapupunan, hindi pwedeng mawalan ng lolo. Sa tiyan mo. Nang nagdadala ako ng dugo ng dragon, pero hindi ikaw ang lolo niya. Pinatay ng matandang Turk ang aking ina. Ngayon, ipaghihiganti ko siya. Alam mo na pala ang lahat. Mahal na hari, patay na si Lucian. May 50,000 kabayong pandigma sa labas ng lungsod. Ano ang dapat gawin? Hindi ba sinabi ko na dalhin mo ang bagong armas sa loob ng lungsod? Bukod pa rito, idagdag mo ang pagkakakilanlan ni Huayi bilang prinsesa ng Tulo, ang mga kabayong pandigma ng Tulo. Sumuko na. Patay na si Lucian. Kung susuko kayo, mananatili kayong mga sundalo ng Daeong. Patay na ang dakilang kan. Paano mo nagawang patayin ang aming dakilang kan? Sugurin ang lungsod. Patayin silang lahat. Tigas ang ulo. Magpaputok. Kidlat ng langit. Ang mahal na hari ay nakakatawag ng kidlat ng langit. Paano namin malalabanan ang kidlat ng langit? Langit na walang hanggan. Ikaw ba'y kumakampi rin sa emperador ng Daeong? Pinaparusahan mo ba kami? Prinsesa, ang layunin ni Lucian ay labanan ng hari. Kamatayan ang nararapat sa kanya. Handa ba kayong sumunod sa aking utos at lumaban para sa Daeong upang mapatawad sa inyong kasalanan? Kung hindi, masisira kayo ng kidlat at magiging abo. Kami ay handang sumuko. Sige. Kapag natalo na ang Imperatress ng Dazhao, kayo ay magiging mga bayani ng muling pagbangon ng Daeong. Gu Nanfeng, maghintay ka. Bukas pupunta ako sa Xuanwu Gate. Si Lilin at Lucian, malamang naglalaban na sila ngayon. Kung manalo si Jilin, ang natitirang hukbo ay hindi na magiging banta. Kung manalo si Lucian, wala na ang bandila ni Liyong. Hindi rin siya magiging makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, tiyak na makikinabang tayo sa sitwasyon. Mahal na hari. Siguro ngayon, parehong talo na sila, hindi ba? Hindi. Si Lilin ay nagdaos ng isang bitag na piging at winasak ang Lucian. Ngayon, nagawa niya ito ng walang dugong damanak. Sinakop niya ang 50,000 hukbo ng Turkong kabalyero. Ano ang sinabi mo? Si Lilin ay nagtagumpay ng walang labanan. Sinakop niya ang hukbong kabalyero ng Tuma. Ibig sabihin ba nito ay sisalaki na sila sa Xiangan? 60,000 sundalo. Hindi ito biro.
Tama na. At ano kung 60,000 sundalo? Dumating na ang mga tropa mula sa iba't ibang lugar para tumulong sa hari. Nakarating na ang lahat. Kasama ang mga tagapagtanggol ng Shogun. Ngayon, mayroon pa rin tayong 80,000 hukbo. Ano sa tingin ninyo? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mahal na hari, kakalunok lang ni Lilin ng malaking hukbo. Sa tingin ko, ang hukbo ni Lilin. Ngayon ay tiyak na hindi matatag ang loob ng mga sundalo. Bakit hindi natin ilunsad ang buong hukbo at makipaglaban kay Lilin hanggang kamatayan? Kung gayon, ayon sa inyong opinyon, sino ang maaaring mamuno sa hukbo para sa labanan? Pakiusap, mahal na hari, pahintulutan ang matandang lingkod na mamuno sa hukbo para sa labanan. Ngayon, nasupil na ang mga Turk. At naalis na rin ang mga panloob na banta. Ang natitira na lang ay talunin si Emperadrice Wu Nanfeng. Ngayon, ang mga hukbo ng mga tapat sa hari sa buong kaharian ay nagtipon na sa Shogun. Ang Emperadrice na ito, mayroon silang 80,000 hukbo. Samantalang ang ating hukbo ay wala pang 60,000. At naglakbay pa tayo ng malayo upang makarating dito. Kung nais nating talunin ang Emperadrice, tila hindi ito magiging madali. 60,000 laban sa 80,000. Talagang parang hilaw na kanin ito. Pero, may kumpiyansa akong makakain ito. Kamahalan. Kaunti lang ang mga baril ng ating hukbo, at iisa lang ang kanyan. Kailangan subukang palakasin ang hukbo. Ay, mahirap. Si Elder D ay bihasa sa mga estratehiya sa digmaan. Kung siya ang manggaguna sa hukbo, imposibleng matakot ang hukbo ng Zhao. Kailangan ng totoong labanan gamit ang espada at sibat. Kung si Elder D pa rin ang manggaguna sa hukbo, kung nais mo siyang talunin, baka mas lalong imposible iyon. Ang hukbo ng dakilang Zhao, hindi kailanman si Di Yuanfang ang manggaguna sa hukbo. Bakit nga ba? Hindi kailanman papayagan ni Wu Nanfeng na siya ang manguna sa hukbo. Takot si Wu Nanfeng sa mga lalaki. Ngayon ay magdedesisyon sa isang laban hanggang kamatayan. Kung ang mga lalaki ang magmamando, kahit ano pa ang resulta, mawawalan siya ng dangal. Tama nga. Lalo na ngayon na si Yuking ay napangasawa ko na, mas lalo siyang pagdududahan ng Emperatrice. Hindi siya papayag ang mamuno ng hukbo. Sige. Basta hindi si Di Gelao ang mamuno ng hukbo, ang laban na ito, sa tingin ko ay pwede nating ipanalo. Si Elder D ay manggaguna sa hukbo para sa labanan. Ako, bilang matandang opisyal, ay handang manguna sa hukbo upang puksain si Lilin. Sa tingin ko gusto mong isakripisyo ang aking hukbo para si Lilin ang maging emperador. Mahal na hari. Ako, bilang matandang opisyal, ay tapat sa kaharian sa buong buhay ko. Paano mangyayari iyon? HMPH. Kinasal mo ang apo mo kay Lilin habang pinamumunuan ng hukbo ng ating kaharian. Kahit sino ang manalo, Ginoong D, ikaw ang makikinabang sa lahat ng ito. Mahal na hari, sa tingin ko, itong si Di Yuanfang na matandang ito, ay may masamang balak. Kung siya ang magdadala ng hukbo, tiyak na babagsak ang Dajjal. Inang Reyna, bakit hindi na lang natin siya hulihin, at pahirapan ng husto? Tiyak na makakakuha tayo ng impormasyon, ang sabuatan nila ni Lilin. Mahal na hari, ay pakulong si Di Yuanfang at pahirapan sa interogasyon. Mahal na hari, kung hindi mo ako papayag ang mamuno ng hukbo, mapapahamak ang Dajjal. Talaga bang iniisip mo na ang Dajjal ay mawawala nang wala ka? Wala na bang makakapamuno ng hukbo? Ako rin ay maaaring mamuno ng hukbo upang lipulin si Lilin. Dalhin siya palabas. Mahal na hari. Napagpasyahan ko na. Ako mismo ang manggaguna sa hukbo, personal na pupuksain si Lilin. Shogun, bumalik na naman ako. Ginoong Shu, sa tingin mo, ngayong laban na ito, ano ang tsansa natin na manalo? Sa kasalukuyan, 3 laban sa 7, tayo 3. Wu Nanfeng. Sa wakas nagkita ulit tayo. Sabi mo, magkikita tayo sa Xuanwu Gate. Sa tingin ko, bakit hindi tayo magpahinga muna? At magpasya sa pamamagitan ng duelo. Paano? 800,000 laban sa 600,000. Ang kalamangan ay nasa akin. Bakit kailangan ko pang makipagduelo? Na parang isang karaniwang tao. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kung susuko ka ngayon, maaari pa kitang bigyan ng buong kapatawaran. Kung hindi ako sisuko. Kung hindi ka sisuko, kapag napatay na kita, lilipulin ko ang buong pamilya ng Emperador Liyong. Lilin.
Mas mabuti pang sumuko ka na lang agad. 80,000 laban sa 60,000. Wala kang kahit kaunting pagkakataon na manalo. Talaga ba? Oo. Sayang lang. Walang emperador ng Daeong na sumuko. May emperador lang na namatay sa laban. Mahina na ang ating puwersa ngayon. Baka mas maliit pa ang tsansa nating manalo. Sa tingin ko ngayon ay 50% na. Ang ibig sabihin ng mahal na hari ay, gisingin ang mga sundalo ng dakilang Zhao, sa galit sa Imperatress. Kapag galit na ang mga sundalo sa Imperatress, may 50% na tayong tsansa na manalo. Hahaha, magaling, kung ganoon. Pagbibigyan na kita. Paghahanda para sa pagsalakay. Tugtugin ang musika. Musika ng tagumpay ni Haring Qin. Tingnan mo. Kami noon ay mga sundalo ng Hukbongyong. Ngayon, kailangan nating mag-away sa loob ng ating sariling tahanan. At kalabanin ang emperador ng Daeong. Tumahimik kayong lahat. Sino ang mangangahas na umiyak? Walang patawad sa pagpatay. Ito ay para lamang sa pagpapadala kay Lilin para sa kasal. Kasiyahan sa kasal lang ito. Ano ang dahilan para umiyak? Bilang isang sundalo, umiyak dahil sa isang awit ng kasunduan. Napaka-sentimental. Anong klaseng lalaki yan? HMPH. Sa tingin ko ngayon, may 70% kumpiyansa. Mukhang, ang huling 30% ng tagumpay, ay kailangan nating makamit sa pamamagitan ng pagsusumikap. Mahal na hari. Ano ang binabalak ng batang ito? Ako ang emperador ng Daeong. Paano ko hahayaang ang mga sundalo ng Daeong ay mag-away sa isa't isa? Ang leader ng mga magnanakaw, si Lilin, ay narito. Hindi pa ba ninyo ako huhulihin? Ihanda ninyo ang inyong mga kawal, maghanda ng mga pana, ang sino mang sumuway, pugutan ng ulo. Mga mandirigma ng Daeong. Kung nais ninyong patayin ang inyong emperador, narito ako. Patayin mo ako. Matatapos ang digmaan kung gagawin mo ito. Sige, gawin mo. Mabuhay ang emperador ng Daeong. Mabuhay ang kanyang kamahalan, ang emperador ng Daeong. Mabuhay ang kanyang kamahalan, ang emperador ng Daeong magpakailanman. Walang tatakas. Lahat kayo, huminto sa harap ko. Maharlika, nag-alsa sila. Bilisan mo, umalis ka. Noong panahon ni Emperor Taizong, naibalik niya ang kasaganaan ng Daeong. Ngayon, tinalo ko ang Imperatress sa Xuanwu Gate, at nabawi ang kaharian. Pasukin ang palasyo, pasukin ang palasyo, pasukin ang palasyo, pasukin ang palasyo. Lumayo kayo sa akin. Umalis. Ang aking trono. Ang aking trono. Santo, buhay ka pa pala. Ama, siya iyon. Siya ang sumaikop sa ating ari-arian. Hindi ako, banal na tao, ha? Imposible. Ang aking 100,000 hukbo, ganito lang natalo. Sinabi ko na babalik ako para harapin ka. Ngayon, nandito na ako. Sinabi ko na babalik ako para harapin ka. Bumalik na ako ngayon. Kamahalan, sumusuko na ako. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Wu Nanfeng, napakabigo mong maging emperador. Walang sino man ang handang mag-alay ng sarili para sa iyo. Wala ni isang tapat na handang mamatay. Inaamin ko ang pagkakamali ko. Inaamin ko na. Ayos na ba? Basta umamin lang ako. Hindi ka na maghihimagsik. Tama ba? Hanggang ngayon ba iniisip mo na nagre-rebelde ako? Kayo ang magsabi, sino ang nagre-rebelde? Wu Nanfeng. Ikaw ang rebelde. Nang pumanaw ang dating emperador, inagaw mo ang trono. Tama, ikaw ang tunay na taksil. Ako ang emperador. Dapat kayong maging ganap na tapat sa akin. Wu Nanfeng, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi ikaw ang emperador. Na dapat maging tapat ang mga ministro sa iyo, kundi dahil tapat ang mga ministro sa iyo. Ikaw ang emperador. Migil ka, wala kang karapatang magturo sa ina ng emperador. Ikaw ay pinatalsik na. Ano ang karapatan mong sumugod sa Xiangan? Dapat kang makinig sa akin ng maayos. Tama nga. Kahoy, hindi.
Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang emperador ng Dajao. Ha? Ngayon, hindi ka na. Isa lang ang emperador ng Daeong. Mabuhay ang aming emperador. Mabuhay, mabuhay. Kayo. Gu Nanfeng. Ikaw ay mapagmataas at maluho, walang pakundangan. Ang nangyari sa'yo ngayon, ay nararapat lamang sa'yo. Mga tao, dalhin siya palayo, sandali. Ayoko na maging emperador. Hayaan niyo akong bumalik sa probinsya at mamuhay ng tahimik sa pagtanda. Hindi pwede. Kung ganoon, hayaan mo akong mabuhay. Pabayaan mo akong maging isang karaniwang tao. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bibigyan kita ng 3 pagpipilian. Sige, pipili ako. Pagpapakamatay, lason na alak, punyal. Parehong maaaring gamitin para magpakamatay. Lungga. Hindi siya isang kagalang-galang na tao. Hindi mo siya dapat basta palampasin. Kung siya ay kagalang-galang, hayaan mo siyang maging kagalang-galang. Kung hindi siya marangal, tulungan mo siyang maging marangal. 9 na paraan. May 9 na paraan akong pumatay sa kanya. Ha? Ha 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 ha. Ako ang emperador. Walang sino man ang makakapatay sa akin. Kayong mga alipin ng aso, sino ang maglalakas loob na galawin ako kahit isang hibla ng buhok? Lilin, kahit maging multo ako, hindi kita patatahimikin. Teatro ni Sen Baiji, ako, ay gagawing dakila muli ang Daeong. Mabuhay ang ating emperador, Daeong Wanluo. Sa pamamahala ni Jilin, ang dinastiyang Tianyong ay pumasok sa ginintoang panahon. Ngunit sa parehong panahon, isang binatang nagngangalang Wang Shan ay kababang bagsak sa pagsusulit.